Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay biniyayaan ng mga espesyal na kapangyarihan, upang maaliw nila ang mga Diyos sa pamamagitan ng paglalaro ng kanilang mga laro, nakita namin ang isang grupo ng mga lalaki na nakahanap ng isang babae na nagngangalang Lesha na na-freeze sa yelo. Naisipan nilang makipag-ugnayan sa mga awtoridad, ngunit bigla siyang nakipag-usap sa kanila, na inihayag ang kanyang sarili bilang isang dating Diyos, at hiniling niyang makilala ang pinakamahusay na manlalaro ng kanilang henerasyon. Pumunta kami sa lungsod kung saan nakilala namin ang isang lalaki na nagngangalang Funk na kababalik lang pagkatapos ng mahabang bakasyon. Nalaman namin na 6 na buwan na siyang wala, at nagulat siya nang makita ang mga laro dahil 3 itong piniplay ng sabay-sabay, ngunit ang mga manlalaro ay nahihirapang makumplito ang mga laro at lahat sila ay natatalo. Nalaman namin na isa rin siyang player, at iniisip niyang sumali, kaya pumunta siya sa Arcane Court Building kung saan nakikita namin ang mga manlalaro na nagtitipon. Kinausap niya ang punong sekretarya, si Maria, na sinasabi sa kanya na hinahanap niya ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maglaro. Inilarawan niya ang kanyang hitsura, at sinabi sa kanya ni Maria na nakahanap sila ng isang taong tumutugma sa paglalarawan, na nagsasabing gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga laro. Sinabi niya kay Fang ang tungkol kay Lesha, na sinasabing natagpuan nila siya noong 1 taon at gusto niya itong makita. Ipinaliwanag ni Maria na nakipaglaro si Lesha sa mga tao, kaya nagtago siya sa sahig ng karagatan, ngunit natapos siyang nagyelo sa loob ng 3,000 taon dahil nakatulog siya sa kalagitnaan ng laro. Ibinunyag ni Maria na si Lesha ay isang avatar ng apoy, at kahit na ang kanyang mga kapangyarihan ay hamina, maaari pa rin niyang sirain ang lungsod. Kaya, pinayuhan siya ni Maria na maging maingat. Inutusan niya si Fang na bantayan si Lesha, at hindi siya makapaniwala na ibinibigay nito sa kanya ang gawaing ito, na napagtanto na ang kapalaran ng lungsod ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Pumunta sila sa silid ni Lesha, habang ipinaliwanag ni Maria na gusto niyang malaman kung bakit tumungo si Lesha sa Earth, at sinabihan niya itong panatilihing naaaliw si Lesha, kaya kailangan niyang makipaglaro sa kanya. Pumasok sila sa kanyang silid kung saan nakakita si Fang ng isang pares ng dice, at sinabi niya kay Maria na magro-roll siya ng 4 at 6, at nagagawa niya ito, kaya iniisip ni Maria kung nagkataon lamang ito, ngunit ipinaliwanag ni Fang na mayroon siyang isang pamamaraan, na nagsasabing mayroong isang sikreto sa paghagis ng dice. Nakita niya si Lesha, napagtanto na kamukha niya ang taong hinahanap niya, at sinabi sa kanya ni Maria na siya ang pinakamahusay na manlalaro ng kanilang henerasyon, na inihayag na nanalo siya ng 3 magkakasunod na laro. Sinabihan siya ni Maria na huwag magulo, at umalis siya sa silid habang isiniwalat ni Lesha na gusto niyang makipaglaro sa kanya, at sinabing ang laro ay makakatulong sa kanila na makilala ang isa't isa. Ipinakita ni Lesha sa kanya ang mga card habang ipinapaliwanag niya na ginawa niya ang mga ito noong siya ay nababoard, at nakikita namin na bawat isang card ay may nakasulat sa mga iyon. Ipinaliwanag niya na ang laro ay tinatawag na self-intro memory, na nagsasabing kailangan nilang itugma ang mga card upang ang kalabang manlalaro ay magbigay ng impormasyon. Isinaffle niya ang mga card, ngunit sinabihan siya ni Fang na gawin itong muli dahil nakaharap ito nang ipaliwanag niya ang mga patakaran, at napagtanto ni Lesha na kabisado na niya ang lokasyon ng bawat card. Sa palagay ni Lesha ay kahanga-hanga siya, napagtanto na gusto niyang maglaro ng patas, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahika, na nagiging sanhi ng patuloy na paggalaw ng mga card, na iniisip na gagawing masaya ang laro. Idinagdag niya na hindi tulad ng isang regular na memory game, hindi sila makakakuha ng isa pang turn kahit na makahanap sila ng isang katugmang pares. Kaya, napagtanto ni Fang na ang laro ay magiging mahirap, ngunit siya ay nasa sabik, at sinimulan ni Lesha ang laro. Nakita namin si Maria, na nanonood ng laro sa pamamagitan ng camera, habang pumipili si Fang ng 2 card at napunta siya sa hometown at blood type. Nagtataka siya kung mayroong dugo ang mga Diyos at kinumpirma ito ni Lesher, sinabing ito ay napakainit na nakakatunaw ng mga gusali. Ngunit sinabi ni Lesha sa kanya na magtugma ng 2 card ng blood type kung gusto niyang matuto pa, at pipili na siya ng kanyang mga card, ngunit nagambala si Fang at nagtanong kung may suot siyang damit na panloob. Pero sa tingin ni Lesha ay hindi na kailangan dahil may mga damit na siyang nakatakip sa kanyang balat. Sinabi ni Fang na hindi siya makapag-concentrate, kaya lumayo siya habang pinipili niya ang kanyang mga card, at nakuha niya ang hometown at name. Ibinalik ni Lesha ang mga card, sinabi kay Fang na nakita na nila ang parehong hometown card, at tinanong niya siya kung alam niya kung nasaan ang mga ito. Kaya't ibinunyag ni Fang na nasubaybayan niya ang kanilang mga galaw, at nagawa niyang itugma ang mga card.
Kaya't sinabi sa kanya ni Lesha ang tungkol sa kanyang bayan, na nagsasabing nanggaling siya sa isang lugar na tinatawag na Elements, kung saan naninirahan ang mga Diyos. Ibinunyag niya na ang mga tao ay nangangailangan ng isang espesyal na pinto para makapasok dito, ngunit alam na ito ni Funk na sinasabing ginamit niya ito noong nakaraan. Alam ni Maria na naiinip na ang mga Diyos, kaya binigyan nila ang mga tao ng kapangyarihan at gumawa ng mga laro para laruin nila. Nalaman natin na ang mga taong may kapangyarihan ay tinatawag na mga apostol, at hinahamon nila ang mga Diyos na maglaro ng mga laro na nagaganap sa loob ng mga elements. Magagamit lang ng mga apostol ang kanilang kapangyarihan habang naglalaro, ngunit kung kaya nilang manalo sa isang laro, pinapayagan silang gumamit ng bahagi ng kanilang kapangyarihan sa totoong mundo, na puno ng mga masasamang nilalang, kaya hindi magagawa ng mga tao na galugarin ito. Ngunit upang magamit ang kanilang buong kapangyarihan sa totoong mundo, kailangan nilang manalo ng 10 laro upang mabigyan sila ng mga Diyos ng malinaw na katayuan. Nalaman namin na mayroong isang selebrasyon pagkatapos nilang i-clear ang mga laro, ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakamit nito dahil nawala ang karapatan ng mga apostol na maglaro pagkatapos nilang matalo ng 3 beses. Iniisip ni Maria na si Fang ang pinakamahusay na pagkakataon ng sangkatauhan na i-clear ang mga laro ng Diyos, at bumalik kami kay Fang habang nagtataka siya kung bakit hindi nagdadalawang isip si Lesha na sagutin ang kanyang mga tanong. Kaya ipinaliwanag ni Lesha na ang mga laro ay sinadya upang tangkilikin, at sa kanyang turn, nagagawa niyang itugma ang mga name card. Kaya't binigyan niya ito ng formal na pagpapakilala, ngunit napagtanto ni Fang na ibinigay niya sa kanya ang higit pa sa kanyang pangalan, napagtanto na maaari silang matuto ng higit pa tungkol sa isa't isa kung itatanong nila ang mga tamang tanong. Naniniwala si Fang na hindi niya kailangang itugma ang lahat ng baraha para manalo sa laro, dahil ang layunin ay mang-alap ng impormasyon mula sa kalaban. Makalipas ang ilang sandali, nabanggit ni Fang na nagsisimula na siyang mang-alap ng sapat na impormasyon, ngunit tumugma si Lesha sa 2 blankong card, at nalaman namin na nagbibigay daan ito sa kanya na magtanong ng anumang tanong na gusto niya. Ngunit bigla niyang inilabas ang kanyang aura, nagtatanong sa kanya kung bakit sinusubukan niyang mapalapit sa kanya, kaya natakot si Fang sa pag-alam na maaari niya itong sirain sa isang iglap. Sinabi ni Fang sa kanya na masaya siyang nakikipaglaro sa kanya, at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo, na sinasabing inutusan siyang bantayan siya. Kaya't nagalit si Maria, iniisip na susunugan ni Lesha ang lungsod, ngunit talagang masaya siya na sinabi ni Fang sa kanya ang totoo, at nagustuhan niya ito, na tinawag siyang mabuting tao. Sinabi ni Lesha sa kanya na maging mas casual sa kanya dahil gusto niyang i-enjoy ang mga laro kasama niya, at nagpasya siyang tapusin ang card game, na napagtanto na hindi niya sinusubukang manalo laban sa kanya. Inamin ni Fang na gusto lang niya itong makilala, kaya't ang mga card lang ang itinugma niya na magbibigay sa kanya ng bagong impormasyon tungkol sa kanya. Iniisip ni Lesha kung ano sana ang itatanong nito sa kanya kung nakuha niya ang blankong card, kaya sinabi niyang gusto niyang malaman kung bakit hindi siya bumabalik sa mga elements at kung bakit gusto niyang makita siya, na sinasabing hindi siya ang pinakamalakas na apostol. Kaya ipinaliwanag ni Lesha na ito ay dahil nakakuha siya ng 3 magkakasunod na lupain sa kabila ng pagiging isang baguhan, na sinasabi sa kanya na siya ay mas mahusay kaysa sa iba, kaya gusto niyang i-clear ang mga laro ng Diyos sa kanya. Ipinahayag niya na nagpunta siya sa Earth upang makipaglaro sa mga tao, ngunit napagtanto niya na hindi na siya makakabalik sa mga elements, kaya hindi na siya makakabalik sa pagiging Diyos. Ngunit ipinaliwanag niya na maaari siyang bumalik pagkatapos niyang makakuha ng 10 panalo, na sinasabing ibibigay ng mga Diyos ang kagustuhan ng isang apostol sa panahon ng pagdiriwang. Sa tingin ni Fang na ito ay isang mahusay na gantimpala para sa pag-clear ng mga laro, ngunit ipinaalala ni Lesha sa kanya na walang sinumang tao ang nakamit ito. Tumungo sila sa dive center kung saan sila pumasok sa isang gate na haantong sa kanila sa susunod na laro. Nakita nila ang isang grupo ng mga apostol, at kinilala ni Fang ang isa sa kanila bilang si Aliyah, na sinasabi sa kanya na kagagaling lang niya mula sa kanyang bakasyon. Sinabi sa kanila ni Lesha na sasali rin siya, kaya nagulat sila, nagtataka kung bakit nagpa siya ang isang dating Diyos na sumama sa kanila. Isang kakaibang nilalang na tinatawag na Mipo ang bumati sa kanila, na nagsasabing oras na para simulan ang laro, kaya inilabas ng mga apostol ang kanilang mga drone, na nagpapahintulot sa lahat na panoorin sila habang sila ay naglalaro. Inihayag ni Mipo na mayroong 18 apostol na naglalaro ng laro, at alam nila na malapit na silang maglaro laban sa God Titan, sa pag-aakalang ito ay magiging isang battle game.
Ngunit sinabi sa kanila ni Meepo na pagod na ang Titan sa pakikipaglaban, na sinasabing maglalaro sila ng larong tinatawag na hide and go seek. Tinanong ni Fang si Meepo tungkol sa mga patakaran ng laro, iniisip na kailangan lang nilang tumakas mula sa Titan upang manalo. Kaya ipinaliwanag ni Meepo na ang pagtakbo ay makakatulong sa kanila na manalo sa laro, ngunit maaari lamang silang manatili sa loob ng playfield, at matatalo sila kung mahuli silang lahat ng Titan. Ngunit inihayag ni Meepo na maaari pa rin silang matalo kahit na makatakas sila, kaya napagtanto ni Fang na ang mga patakaran ay hindi simple. Ang lupa ay biglang nagsimulang manginig nang dumating ang Titan, at tumama ito sa isang gusali, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga durog na bato sa mga apostol. Kaya ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit umatras si Fang at tinanong siya ni Lesha kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya't inihayag ni Fang na ang kanyang kapangyarihan ay pumipigil lamang sa kanya na masawi. Malapit ng durugan ng isang higanteng durog na bato si Lesha, ngunit bigla niya itong sinira, kaya napahanga si Fang, na pagtanto na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang lakas. Ngunit sinabi ni Lesha sa kanya na hindi niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Nagsimulang tumakbo ang lahat habang hinahabol sila ng Titan. Nagpasya silang maghiwalay, at ang grupo ni Fang ay nagtatago sa likod ng mga gusali, ngunit napagtanto niya na alam ng Titan kung nasaan sila. Kaya pinayuhan niya ang mga ito na huwag pababayaan ang kanilang pagbabantay. Nakikita nito si Aliyah, at sinugod niya ito, ngunit nalilito siya, nagtataka kung bakit hindi pa rin siya natatanggal sa laro. Ngunit ang kanyang katawan ay namula, at bigla niyang sinimulan ang pag-atake sa iba pang mga apostol, kaya sinabi nila sa kanya na huminto, ngunit ipinaliwanag ni Aliyah na hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Napagtanto ni Fang na makokontrol ng Titan ang mga apostol sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila, at tinamaan niya ang kanyang mga kasama ng kanyang mahika, na hinampun sila sa pader. Tinadyakan ng Titan ang isa sa kanila na naging sanhi ng pamumula ng kanyang katawan, ngunit naapektuhan din ng iba kaya naman nagtataka ang lahat kung paano ito nangyari. Nagpasya si Fang na umatras kasama si Lesha, ngunit biglang tumigil ang Titan sa paghabol sa kanila, kaya natarante sila, ngunit nakita nilang papalapit si Aliyah, kaya't tumakbo sila, nagtataka kung bakit kalahati lang ng kanyang katawan ang namumula. Napagtanto nila na hindi pa siya lumalabas sa laro, kaya naisip ni Fang na may nakatagong panuntunan, at nagpasya silang subukan ang kanyang teorya. Nagtago sila sa isang eskinita kung saan tinatakpan ni Fang ang kanyang itaas na bahagi ng katawan, habang hinahawakan ni Lesha ang kanyang mga binti, na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Napagtanto ni Aliyah na wala na siya sa panig ng Titan, at kinukumpirma nito ang teorya ni Fang na maaari nilang ibalik ang mga apostol sa panig ng tao sa pamamagitan ng paghawak sa kanila. Ngunit hinabol sila ng Titan, kaya sinabihan niya si Aliyah na magtago habang tumatakbo siya kasama si Lesha, na nagtataka kung paano sila mananalo sa laro. Naalala nila na maaari pa rin silang matalo kahit na nakakalayo sila, kaya nagsimula silang gumawa ng mga teorya, at napagtanto ni Lesha na nagkakaintindihan sila dahil mayroon silang katulad na pag-iisip. Inamin ni Lesha na nagsasaya siya, at naaalala ni Fang ang babaeng hinahanap niya na nagsabi sa kanya na ang mga laro ay sinadya upang tangkilikin. Ngunit sinabi niya kay Lesha na gusto niyang manalo dahil ayaw niyang matalo, kaya kailangan nilang malaman kung paano manalo sa laro. Ngunit biglang hinaranggan ng mga apostol ang kanilang landas habang ipinaliwanag ng pinuno na nakuha silang lahat ng Titan, ngunit sinabi niya kay Fang na huwag sumuko, na nagmamakaawa sa kanya na tumakas habang hinahabol sila ng mga apostol. Pumasok sila sa isang gusali kung saan sinira ni Lesha ang isang daanan, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula sa mga apostol. Ngunit nalaman namin na 3 manlalaro na lang ang natitira sa panig ng tao, at alam ni Lesha na may problema sila, kaya tinalakay niya ang sitwasyon kay Fang, na sinabi sa kanya na ang iba ay lumiko sa panig ng Titan. Nang marinig ito, si Fang ay nagbuo ng isang teorya, na nagsasabing alam niya kung paano manalo habang binabanggit niya na ang hide and go seek ay talagang isang board game, at naiintindihan ni Lesha ang ibig niyang sabihin. Kaya nakaisip sila ng isang plano, ngunit nakita nilang papalapit na ang mga apostol, kaya nagpasya silang maghiwalay. Tumalon si Lesha sa labas ng bintana habang tumatakbo si Fang sa rooftop, napagtanto na sinisira ng Titan ang mga gusali, kaya sa tingin ni Fang ay umabot na sa kasukdulan ang laro. Hinarap niya ang Titan, napagtanto na ginamit nito ang mga apostol upang akitin siya roon, at inaatake siya nito, kaya nag-alala ang lahat.
Ngunit alam ni Lesha na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano, at nakita namin na si Fang ay hindi pumanig sa Titan dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagpawalang bisa sa pag-atake. Sinabi niya sa Titan na alam na nila ang kondisyon ng tagumpay, sinabi niyang napansin niya na naglalaro sila ng laro ng reverse dahil bumabaligtad ang mga manlalaro tuwing natatag sila. Idinagdag ni Lesha na binigyan sila ni Mipo ng clue dahil sinabi nito sa kanila ang tungkol sa playfield, na pagtanto na ito ay square. Alam ni Fang na matatapos ang laro kapag wala nang natitira pang mga gusali, dahil hindi natatapos ang laro ng reverse hanggat hindi nagkakaroon ng isang kulay ang buong board at nakatayo siya sa huling gusali, kaya tapos na ang lahat kapag ito ay gumuho. Ngunit ipinaliwanag niya kung paano nagawang baguhin ng Titan ang ilang mga apostol sa isang pag-atake, na sinasabi na ito ay dahil pinagsama niya sila, na nagpapahintulot sa Titan na lumikha ng isang chain. Sinabi ni Fang sa Titan na ginulo niya ito habang tinutulak ni Aliyah ang mga apostol sa isang pader, at hinawakan ni Lesha ang isa sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na mabawi ang kontrol sa kanilang mga katawan. Nakita namin na mas maraming manlalaro sa human side, kaya alam ni Fang na tapos na ang laro para sa Titan, ngunit iniligtas siya nito bago gumuho ang gusali at umamin ito ng pagkatalo. Bumalik si Fang sa Arcane Court kung saan sinabi ni Maria sa kanya na ang kanyang laban ay nakatanggap ng hindi kapani-paniwalang rating mula sa publiko. Tinanong niya ito tungkol kay Lesha, at sinabing napakahusay ng pagtutulungan nilang magkasama, kaya sinabi ni Fang na siya ay kamangha-mangha. Iniisip ni Maria na dapat silang magpatuloy sa pagtatrabaho ng magkasama. Ibinunyag niya na si Lesha ay naglalaro ng mag-isa habang wala siya, dahil siya ay sanay na walang gustong makipaglaro sa kanya, at nalaman namin na si Fang ay nagkaroon ng katulad na karanasan noong siya ay bata pa. Iniisip ni Maria na magagawa ni Fang na i-clear ang mga laro kasama si Lesha, at binigyan niya ito ng isang keycard, na ginagamit nito upang ma-access ang silid ni Lesha. Nakita siya ni Fang na nanonood ng kanilang laro, nag-iisip kung ano ang maaari nilang gawin ng mas mahusay, at ibinunyag niya na 4 na beses na niya itong napanood. Tinanong niya si Fang tungkol sa kanyang hiling, na ipinapaalala sa kanya na ibibigay ng mga Diyos ang kanilang mga kahilingan pagkatapos nilang i-clear ang mga laro, kaya't ipinahayag ni Fang na gusto niyang hanapin ang babae na nagturo sa kanya kung paano maglaro, sinabing hindi niya alam ang pangalan nito kaya tinawag na lang siya na Sis. Nalaman namin na palagi niya itong hinahamon at hindi siya nanalo kahit isang laro, ngunit bigla siyang nawala, naiwan ang pangako na magkikita silang muli. Itinuturing ito ni Fang bilang kanyang mentor, sa pag-aakalang siya ay isang bihasang manlalaro dahil sa kanya, kaya gusto niya itong makita muli. Tinanong siya ni Lesha kung mayroon siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na natatandaan lamang niya ang kanyang buhok, sinabi na kamukha ito ni Lesha. Tinanong niya ito kung konektado si Lesha sa kanyang sis, ngunit ipinaalala nito sa kanya na siya ay nagyelo sa loob ng 3,000 taon, kaya napagtanto ni Fang na imposible ito. Inaasahan niyang makipaglaro muli sa kanya, at ipinangako ni Fang na gagawin niya ang kanyang makakaya para maklear nila ang mga laro ng magkasama. Sinabi ni Lesha kay Maria na tatapusin niya ang mga laro kasama si Fang at nasasabik siyang makipaglaro muli sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Fang na kailangan nila ng higit pang mga apostol para lumahok sa mga laro. Ibinunyag ni Maria na hindi bababa sa 10 apostol ang kailangan para sa bawat koponan dahil madaragdagan nito ang kanilang posibilidad na manalo, na nagsasabing walang limitasyon sa kung ilang tao ang maaaring lumahok, ngunit lalaban lamang sila sa isang Diyos sa bawat laro. Hindi interesado si Lesha na makipagtulungan sa iba pang mga apostol, ngunit inutusan ni Maria si Fang na maghanap ng mga kasamahan sa koponan, na nagsasabing kailangan niyang makahanap ng taong makakasama nila. Gumagawa si Fang ng isang online na post habang naghahanap siya ng mga kasamahan sa koponan, at naghihintay sila malapit sa isang booth, na nagsasabing ang mga aplikasyon ng team ay pinamamahalaan ng digital. Ngunit may mga pagkakataon na gustong umalis ng mga apostol sa kanilang mga koponan, at hindi nila ito masabi sa kanilang mga kasamahan sa koponan, kaya pumunta sila sa booth upang hanapin ang kanilang susunod na koponan. Ipinahayag ni Fang na kilala niya ang isang kapitan ng koponan na nagngangalang Ashton, at tinawag siya ni Fang, tinanong siya kung maaari siyang sumali sa kanila. Alam niya ang tungkol sa kamakailang tagumpay ni Fang, sa pag-aakalang siya ay kahanga-hanga, kaya tinanggap niya ang kanyang alok, ngunit ibinunyag ni Fang na kasama niya si Lesha, at ibinaba ni Ashton ang tawag. Tumawag muli si Fang sa kanya, tinanong kung bakit niya ginawa iyon, kaya sinabi niya kay Fang na si Lesha ay may masamang reputasyon dahil narinig niya ang isang koponan na nangungut siya sa mga laro ng mga Diyos, at siya ay nabalisa dahil siya ay dating Diyos.
Kaya pinahirapan niya ang mga ito at nauwi silang lahat sa ospital. Ipinaliwanag ni Ashton na hindi nila siya maaaring tanggapin sa koponan, sinabing nakakapanghinayang dahil cute siya, ngunit binanggit din niya na hindi sapat ang katawan nito, kaya nagalit si Lesha, at tinapos niya ang tawag. Naghahanap si Fang ng isa pang koponan at nakahanap siya ng isa na may mahusay na analyst ng laro, na nagpapaliwanag na makakatulong ito sa kanila na makabuo ng mga mahuhusay na diskarte. Nakipag-ugnayan siya sa kapitan ng koponan na nagngangalang Yoki, tinanong siya kung maaari siyang sumali sa kanila, kaya sinabi niya sa kanya na magiging masaya sila na makasama siya. Pero ipinaliwanag ni Fang na kasama niya si Lesha, at biglang nagpanik si Yoki at binaba na rin niya ang tawag. Tinanong niya si Lesha kung bakit takot na takot si Yoki sa kanya, at ipinaliwanag ni Lesha na siya ay inosente, ngunit tinawag siya ni Fang na sinungaling, na sinasabing halata sa kanyang mukha. Ipinahayag ni Lesha na nakipaglaban siya kay Yoki sa panahon ng isang laban sa pagsasanay, ngunit noon ay hindi niya alam kung paano magpigil at sa wakas ay dinala niya si Yoki sa ospital. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang bisitahin si Yoki habang nagpapagaling siya, ngunit natakot siya kaya nahimatay siya. Sa tingin ni Fang ay hindi sila makakahanap ng team dahil lahat ay napupuot kay Lesha, ngunit ipinaliwanag ni Lesha na gusto lang niyang matuto patungkol sa mga tao, kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanila. Sa palagay ni Feng, dapat silang bumuo ng isang bagong koponan, kaya kailangan nilang maghanap ng mga taong makakasama sa kanila, na iniisip na kailangan nila ng isang taong may kapaki-pakinabang na kasanayan. Nakita niya ang isang babae na nagngangalang Pearly habang pumapasok siya sa isang portal, napagtanto na maaari siyang mag-teleport, at sa palagay ni Feng ay kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Kaya't isinasaalang-alang niya ang pag-imbite sa kanya na sumali sa kanyang koponan, ngunit pumunta si Pearly sa booth at ipinahayag niya na gusto niyang magbitiw bilang isang apostol. Ngunit sinunog ni Lesha ang kanyang resignation letter, kaya nagalit siya, nagtataka kung bakit siya pinigilan ni Lesha, ngunit nakilala niya sina Lesha at Fang at bigla siyang nahiya, sinabi niyang babayaran niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagretiro. Ngunit ipinaliwanag ni Fang na gusto nilang pigilan siya sa paggawa nito, sinabing gusto nila siya sa kanilang koponan, ngunit tumanggi siya. Kaya sinabi ni Fang sa kanya na ililibre niya ito ng Diwata Pares Overload kung makikinig siya sa kanya, at agad na nagbago ang isip niya. Ipinakilala ni Pearly ang kanyang sarili habang binabanggit niya na ang kanyang record ay isang panalo at isang talo, ngunit nagtataka si Fang kung bakit gusto niyang magretiro dahil isang beses lang siya natalo. Kaya tinignan ni Fang ang kanyang data habang binabanggit niya na ang mga apostol ay tinatrato na parang mga kilalang tao, kaya lahat ay gustong maging katulad nila, ngunit alam niya na ang lahat ay nakakalimutan ang tungkol sa kanila pagkatapos nilang matalo ng 3 beses, at ito ang dahilan kung bakit ang mga apostol ay nagsasanay ng husto upang makumplito ang mga laro. Pero nagtataka siya kung bakit sumuko na si Pearly. Nakikita niya ang kanyang profile, tinatanong siya kung bakit siya magre-retiro, kaya sinabi ni Pearly na natalo ang kanyang koponan dahil sa kanya. Nalaman namin na noong huling laro, ang layunin ay protektahan ang pinuno, ngunit habang siya ay hinahabol, hindi sinasadyang lumipat siya ng pwesto sa kapitan ng koponan, na naging dahilan upang matalo sila sa laro. Ibinunyag ni Pearly na maaari siyang makipagpalitan ng mga lugar sa mga tao at mag-teleport ng anumang bagay gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, iniisip na binaygo niya ang kanyang koponan. Sa palagay ni Pearly ay hindi kapaki-pakinabang ang kanyang kapangyarihang magpalit ng mga lugar, dahil magagamit lang niya ito sa isang taong kakahawak lang niya, na nagpapakitang hindi pa niya nakakabisado ang kanyang kapangyarihan. Pero sinabi sa kanya ni Lesha na okay lang na magkamali, sinabing hindi niya sisisihin si Pearly kapag natalo sila, at niyaya niya si Pearly na makipaglaro sa kanya. Ngunit sinabi ni Pearly na nagpasya na siyang magretiro, at nag-teleport siya. Kaya naisip ni Lesha na dapat nila siyang hayaan, ngunit iminungkahi ni Fang na tingnan siya dahil ayaw niyang matakot siya sa paglalaro. Nagpasya silang bisitahin ang dorm ni Pearly, ngunit napagtanto nilang hindi ito nakalock sa pag-aakalang dapat ay lumipat na siya. Kaya sinimulan siyang hanapin ni Fang, ngunit nakita niyang nagpapalite siya. Nakita ito ni Lesha, napagtanto na mas maganda ang katawan ni Pearly kaysa sa kanya, kaya sinunggaban niya si Pearly, na gustong makuha ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Pearly na gumagamit siya ng mga portal para makapasok sa kanyang silid, kaya hindi niya naisip na i-lock ang pinto. Ibinunyag niya na naging apostol siya noong nakaraang taon, at palagi niyang tinitingala si Fang, na iniisip na magiging sagabal siya sa kanya dahil napakahusay nito para maging ka-teammate niya.
Nakikita ni Fang ang mga regalo sa kanyang silid, kaya ipinaliwanag ni Pearly na plano niyang ibigay ito sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang makabawi sa kanyang ginawa, na sinasabing sinisisi siya ng lahat sa kanilang pagkatalo. Ngunit sinabi ni Lesha sa kanya na hindi sila dapat kumilos ng ganoon dahil ang mga laro ay sinadya upang tangkilikin. Pinayuhan siya ni Fang na tabyusin ang kanyang sarili, at sinabi niya sa kanya na silang tatlo ay sasali sa kanyang lumang koponan sa susunod na laro, na sinasabi na hindi siya dapat sumuko kaagad dahil maaari pa rin siyang maglaro sa mga laro ng Diyos. Mukhang nag-aalangan si Pearly, kaya sinabihan siya ni Fang na subukang makipaglaro sa kanya, at sinabing hindi siya nito pipigilan sa pag-alis pagkatapos ng laro, at naantig siya sa hilig nito, kaya nagpa siya siyang sundin ang payo nito. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Fang at ang iba pa na naghahanda para sa susunod na laro kasama ang lumang koponan ni Pearly, at ipinahayag ni Maria na nilabag niya ang mga patakaran upang magawa ito, kaya kailangan nilang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagkapanalo. Kinabahan si Pearly, kaya sinabi ni Fang sa kanya na ito na ang pagkakataon niya para tabyusin ang sarili, at sabay silang pumasok sa gate. Ngunit napagtanto nila na sila ay nahuhulog mula sa langit, at isang napakalaking nilalang ang biglang nagpakita. Kinikilala ito ni Fang bilang ang Diyos ng Despair na nagngangalang Ouroboros na napakalakas na nananatiling hindi natatalo hanggang ngayon. Iniisip ni Pearly na siya ay babagsak sa kanyang kasawian, ngunit ginagamit ni Lesha ang kanyang kapangyarihan upang pabagalin ang kanilang pagbaba, at malapit na silang mapunta kay Ouroboros, ngunit sa huli ay bumagsak sila sa sungay nito, kaya napasigaw sila sa sakit. Nilaibot nila ang katawan nito at nakita nila ang iba pang mga apostol na pinamumunuan ng kanilang kapitan na si Oryo, na nagsabi kay Fang na ang isa sa kanyang mga kasama ay kinain ng lumilipad na balyena, na kilala bilang isang Leviathan. Ipinaliwanag ni Oryo na naghihintay ang mga Leviathan na mahulog sila sa Ouroboros upang kainin sila nito, at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, na iniisip na sila ay mabibigo. Ngunit sinasabi niya sa kanila na huwag mawalan ng pag-asa. Biglang nagpakita si Mipo, at sinabi nito sa kanila na dapat nilang pasabihin kay Ouroboros ng isang ipinagbabawal na salita upang manalo sa laro. Ngunit tumanggi si Mipo na sabihin sa kanila kung ano ito, sinasabing kailangan nilang malaman ito. Sinimulan nilang galugarin ang lugar, at napagtanto nila na ang Ouroboros ay napakalaki, at sinabi ni Oryo na ito ang pinakamalaking Diyos na umiiral. Sa pag-aakalang mahahanap nila ang clue kung maabot nila ang ulo nito, bigla silang napapalibutan ng kidlat, at sinabi sa kanila ni Mipo na kailangan nilang sabihin ang ipinagbabawal na salita para makatakas. Kaya sinubukan nilang hulaan ang salita, at binigyan sila ni Mipo ng clue, na sinasabing nabanggit na nila ito dati. Habang tumitindi ang kidlat, napagtanto nilang nauubusan na sila ng oras. Ngunit sumigaw si Fang ng array, at nawala ang kidlat. Naalala ng lahat na napahiyaw silang lahat sa sakit nang mapadpad sila sa Ouroboros, ngunit napagtanto nilang masasawi sila kung mananatili sila doon, kaya nagpasya silang tumakas. Nagsisimula silang magtaka kung paano nila mapapasabi ng array ang Ouroboros, dahil hindi sila sigurado kung marunong itong magsalita ng wika ng tao. Pero naisip ni Fang na kailangan lang nilang mapasigaw ito sa sakit. Kaya't sinubukan ng mga apostol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang magdulot ng pinsala, ngunit wala itong nagawa. Kaya nagpasya si Lesha na gamitin ang kanyang kapangyarihan, at tinamaan niya si Ouroboros sa lahat ng mayroon siya, ngunit lumikha ito ng malakas na shockwave na nagpapalayo sa mga apostol, at ang isa sa kanila ay kinain. Agad siyang humingi ng paumanhin para dito, ngunit binanggit ni Oryo na hindi pa rin ito sapat para saktan ang Ouroboros. Ipinaalala ni Fang sa lahat na ito ay isang laro ng talino, at binanggit ni Mipo na may mga nakatagong panuntunan, na nagsasabing may mangyayaring interesante pagkatapos nilang matugunan ang isang partikular na kondisyon. Napagtanto ni Pearly na ang mga Leviathan ay nakapaligid sa kanila, kaya siya ay natakot, at siya ay kumapit kay Fang, ngunit si Lesha ay nabalisa, na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa kanyang mga dating kasamahan sa koponan. Kaya determinado si Pearly na gawin ang kanyang makakaya, at nagpasya silang maglibot sa lugar. Naabot nila ang buntot ng Ouroboros, at nakakita sila ng mga kaliskis na mukhang kainahinala dahil iba ang kulay. Iniisip ni Pearly na ito ang mahinang parte nito, kaya nagpasya siyang salakayin ito, ngunit isang sungay ang nag-activate, at nagpaputok ito ng mga laser beam, na nauwi sa pagtama ng apat na apostol.
Sinisisi siya ni Oreo sa kanilang pagkasawi, ngunit ipinaliwanag ni Fang na kailangan nilang mag-eksperimento dahil marami pa silang kailangang matutunan tungkol sa laro, kaya hindi nila dapat sisihin ang isa't isa sa kanilang mga pagkakamali. Napagtanto ni Fang na lalaban ang Ouroboros kung sasalakayin nila ang buntot nito, iniisip na ito ang susi sa pag-clear sa laro, at iniisip niya ang nakatagong panuntunan. Ngunit ang ibang mga apostol ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, na iniisip na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon dahil ang Ouroboros ay hindi kailanman natalo. Ipinaalala ni Oreo sa kanila na mayroon silang mga kasama na 2 beses na natalo, kaya hindi nila kayang mabaigo, at sinimulan nilang sisihin si Pearly sa kanilang mga nakaraang kabiguan, na nakikita siyang isang pasanin. Ngunit nagalit si Lesha, nagbanta na tatapusin sila, at ipinaliwanag nila na nagbabanggit lang sila ng mga katotohanan. Ngunit sinabi ni Lesha sa kanila na nawawalan sila ng punto, sinasabi na dapat silang mag-enjoy sa laro. Sa tingin nila siya ay balisa, ngunit alam ni Lesha na si Fang ay nagsasaya, at iniisip niya ang tungkol sa mga laser beam, na iniisip na hindi ito idinisenyo upang alisin ang mga ito. Kaya't gumawa si Fang ng isang plano, na nagsasabing gagawin niyang magalit muli ang Ouroboros, at binalaan niya si Oreo na magdaranas sila ng mga casualty, ngunit ipinangako niya na sisiguruhin ang tagumpay para sa lahat. Inutusan niya si Lesha na salakayin ang mga kaliskis, kaya tinamaan niya ito ng lahat ng mayroon siya, at nagpaputok ito ng napakalaking laser beam, na agad na nag-aalis sa koponan ni Oreo. Ngunit pinoprotektahan ni Lesha ang kanyang mga kaibigan gamit ang isang hadlang, at ang mga Leviathan ay nagsimulang umatake sa Ouroboros. Kaya't napagtanto ni Fang na sila ay mga neutral na halimaw, at nakaramdam sila ng banta ng laser beam, kaya sinusubukan nilang lumaban. Si Fang at ang kanyang mga kaibigan ay sumakay sa mga Leviathan, napagtanto na ito ang nakatagong tuntunin na binanggit ni Mipo, at nakita nila ang mga mata ng Ouroboros, na iniisip na ito ang mahinang punto, ngunit nagsimula itong magpaputok ng mga laser beam, na sinisira ang mga Leviathan. Habang napapansin ni Fang na aatake ang kabaligtaran ng mata kung lalapit sila sa isang tabi, may plano si Fang, at naisip ni Pearly na siya ay naprapraning. Ngunit ipinaliwanag ni Fang na ito ang tanging paraan upang manalo. Pinipigilan niyang magambala ang Ouroboros habang naglulunsad si Lesha ng mapangwasak na pag-atake, at halos masira niya ang isa sa mga mata nito, ngunit nataman siya. Pumasok si Fang, at sinubukan niyang sirain ang mata, ngunit naghahanda itong magpaputok ng laser beam. Kaya binigay niya ang kanyang senyales, at tineleport siya ni Pearly. Nauwi sa pag-atake ng Ouroboros ang sarili nitong mata, kaya napahiyaw ito sa sakit habang nagdiriwang ang lahat, alam na nanalo ang mga apostol. Tuwang-tuwa ang koponan ni Oreo na makita ito, dahil alam nilang nakuha ni Pearly at ng kanyang mga kaibigan ang tagumpay para sa kanila, kaya sa tingin nila ay kamangha-mangha siya. Nagpapakita si Ouroboros bilang isang babae, at inamin niya ang pagkatalo, binigyan si Fang ng isang piraso ng kanyang mata habang binabanggit niya na ito ang kanyang gantimpala, dahil ito ang unang pagkakataon na natalo siya sa isang laro. Ipinaliwanag niya na magagamit niya ito para mabunot siya, na nagsasabing gusto niyang makipaglaro muli sa kanya, at nangako siyang gagawa siya ng mas mahirap na laro sa susunod. Nakikita namin ang isang babae na nagngangalang Nelia habang nakikipaglaro siya sa isang Diyos, ngunit sa huli ay natalo siya, at nagising siya, napagtanto na hindi pa rin niya mabitawan ang kanyang mga pangarap na hindi natupad dahil hindi na siya isang apostol. Nakita niyang nakikipaglaro si Fang laban sa Ouroboros na kinikilala siya bilang pinakamahusay na rookie, at sa tingin niya ay napakatalino nito, kaya gusto niyang sumama sa kanya. Sa Arcane Court Building, nakita namin na masama ang loob ni Lesha dahil hindi siya makapaglaro. Ipinaliwanag ni Maria na fully booked na ang mga gate, dahil binigyang inspirasyon ni Fang ang mga apostol sa kanilang sangay na maglaro ng mga laro ng mga Diyos sa pamamagitan ng pag-score ng tagumpay laban sa walang talo na Ouroboros. Hindi natuwa si Lesha na marinig ito, at nagpa siyang magnakaw ng tarangkahan, habang binabalaan ni Fang si Maria na baka siya ay magmukmak. Kaya kailangan nilang panatilihin siyang naaaliw, at inanyayahan sila ni Maria na sumali sa World Games Tour, na nagsasabing ang kanilang sangay ay tumatanggap ng mga alok pagkatapos matalo ang Ouroboros dahil nakikita ng mundo si Fang bilang isang bayani. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na nakatanggap sila ng mga alok mula sa maraming lungsod, at hindi sila makapagpasya sa kanilang destinasyon. Kaya gumamit si Pearly ng dart para pumili ng isa, at tinamaan niya ang Sacred Spring City na tinatawag na Mala.
Nakikita namin si Fang at ang kanyang mga kaibigan na nakasakay sa tren, habang iniisip ni Pearly ang tungkol sa mga nagretiro na mga apostol, na nagsasabing iginagalang niya sila dahil alam niyang ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan para tulungan ang lipunan. Kinabukasan, nakarating sila sa kanilang destinasyon, ngunit nagulat sila nang makitang tinatanggap sila ni Nelia sa lungsod. Sa pag-aakalang mukha siyang kainahinala, nagpa siya silang tumakas, ngunit ginamit ni Nelia ang kanyang sobrang bilis para pigilan sila, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dating apostol. Ibinunyag niya na gusto niyang pagsilbihan si Feng, sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para mapasaya siya, ngunit nahihiya si Feng, alam niyang gumagawa sila ng eksena, at nakiusap siyang tanggapin siya, ngunit bigla itong nawala. Napagtanto ni Nelly na sinusubukan nitong tumakas, kaya tinakbuhan niya ito, ngunit malapit na siyang matamaan ng kotse, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sipain ito. Ngunit napagtanto niyang gumawa siya ng gulo. Tumungo sila sa gusali ng Arcane Court sa lungsod, at kinilala sila ng mga apostol, alam nilang sila ang tumalo sa Ouroboros. Isang kakaibang lalaki ang biglang lumapit kay Pearly, kaya nabigla siya, sa pag-aakalang siya ay isang walang modo, ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tag-uro, sinasabing siya ang punong kalihim, at tinatanggap niya sila sa sangay ng mala. Ipinakita niya ang mga ito sa paligid ng gusali, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa World Games Tour, na nagsasabing ang pangunahing kaganapan ay isang laro ng Diyos na lalaruin sa loob ng 3 araw. Ibinunyag niya na umupa sila ng sports stadium para sa kaganapan, kaya 10,000 tao ang manonood sa kanila habang naglalaro sila. Ngunit bago ang laro ng mga Diyos, maglalaro sila ng isang friendly match kasama ang mga apostol ng mala, na gustong subukan ang kanilang mga kakayahan laban sa kanila. Narating nila ang isang gallery kung saan ipinakita sa kanila ni Tag-uro ang mga larawan mula sa kaganapan noong nakaraang taon, na nagsasabing mayroon silang mga bisita mula sa ibang mga lungsod. Napansin ni Lesha ang isang grupo na nakasuot ng itim na uniforme, at nalaman namin na ang pinakamahusay na mga apostol lamang ang maaaring magsuot nito. Idinagdag ni Tag-uro na ang gintong pagbuburda ay nangangahulugan na sila ay mula sa punong tanggapan ng Arcane Corp, ngunit isang apostol na nagngangalang Daryl ang lumapit sa kanila, na nagsasabing hindi pa niya nakita ang mga uniforme noon. Alam niyang galing sa nasirang sangay ang grupo ni Fang dahil sa asul na trim ng kanilang mga uniforme, at ibinunyag niya na narinig niya ang mga ito, iniisip kung magaling silang maglaro. Ibinunyag ni Tag-uro na siya ang kinatawan ng sangay ng mala, na nagsasabi na siya ay nagtatag ng kanyang sariling koponan bilang isang baguhan, at mayroon siyang record na 3 panalo at 1 talo. Alam ni Daryl ang tungkol sa mga kamakailang tagumpay ni Feng, sa pag-aakalang siya ay kahanga-hanga, kaya inanyayahan siya ni Daryl na sumali sa kanyang koponan, na sinasabing sinusubukan niyang ipunan ang pinakamahusay na mga rookie sa mundo upang maklear nila ang mga laro ng mga Diyos ng magkasama. Ngunit ipinaliwanag ni Feng na naroon lamang siya para sa World Games Tour, kaya nagpa siya si Daryl na umalis. Noong gabing iyon, ibinunyag ni Fang na pinapanood niya kung paano naglalaro ang mga apostol ng mala, at nakuha ni Nelia ang kanyang atensyon, na sinabing ang kanyang record ay 3 panalo at 3 talo, kaya hindi na siya pinapayagang maglaro ng mga laro ng mga Diyos. Ngunit binanggit ni Fang na siya ay isang mahusay na manlalaro, at siya ay natalo lamang dahil sa kanyang mga kasamahan sa koponan na sumuko sa sandaling napagtanto nila na sila ay nasa dihadong estado. Napagtanto ni Fang kung bakit niya ito nilapitan, kaya nagsisisi siyang tumakbo palayo sa kanya, at sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Kaya binuksan ni Pearly ang pinto, ngunit agad nilang nakilala si Nelia, na sinasabi sa kanya na siya ay gumagawa ng isang kaila-hilakbot na trabaho sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Kaya mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit nalaman namin na gusto siyang kausapin ni Fang. Nagtataka si Nelia kung bakit siya tumakas, at nakita siya ni Daryl na isiniwalat na minsan ay itinuturing siya nito bilang kanyang karibal, at alam ni Daryl na may talento siya, ngunit napilitan si Nelia na magretiro dahil sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Gusto ni Daryl na sumali siya sa kanyang team, sa pag-aakalang magagamit niya ang kanyang mga kakayahan para tulungan sila bilang kanilang analyst, ngunit ipinaliwanag ni Nelia na sa halip ay gusto niyang sumali sa team ni Fang, na nagsasabing inaasahan niyang mananalo siya laban kay Daryl. Kinabukasan, nagtitipon ang lahat sa stadium, at nilapitan ni Nelia si Fang, sinabi sa kanya na si Daryl ang magiging kalaban niya. Sa palagay ni Nelia ay mahihirapan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na manalo, na sinasabing siya ay mag-cheer para sa kanya, at nakita siya ni Lesha na kakaiba, ngunit natutuwa siyang naruroon ito upang suportahan siya.
Excited ang lahat para sa laro, at pumasok si Fang kasama ang kanyang mga kaibigan habang binanggit ni Daryl na ipaglalaban niya ang lahat ng mayroon siya. Napagtanto ni Fang na mas madamdamin siya kaysa sa hitsura niya, at binanggit ni Daryl na gusto niyang maging patas ang laro, kaya sinabihan niya ang operator na magsimula ng random na laro. Lumiwanag ang arena nang mapansin ni Fang na gumagamit ito ng augmented reality na imahe, at maraming platform ang nagpapakita habang napagtanto niyang maglalaro sila ng Sudoku, na isang laro ng diskarte sa card. Nalaman namin na hindi pa nila ito nilalaro noon, kaya naisip ni Daryl na magiging patas ang laban, at ipinakilala niya ang lahat sa kanyang kapareha na nagngangalang Karina, at sinabihan si Fang na pumili ng kaibigan na gusto niyang makasama sa laro. Pinili niya si Pearly bilang kanyang kasama, at ipinaliwanag ng operator na ang mga manlalaro ay maaaring manalo sa laro sa pamamagitan ng pag-abot sa layunin, or pagbabawas ng buhay ng isang kaaway sa zero. Nalaman namin na ang mga manlalaro ay maaaring pumili ng isang klase, at ang operator ay nagbibigay sa kanila ng kanilang mga panimulang card, na nagpapaliwanag na maaari silang magamit upang umatake, makabawi, or mag-trigger ng isang espesyal na epekto, at ang mga card na ginamit sa labanan ay ilalagay sa koponan ng imbakan. Sinabi ni Fang na mayroon siyang espesyal na card na tanging isang healer lang ang maaaring gumamit, at sinusuri niya ang mga card ni Pearly, na pagtanto na maaari itong gumamit ng isang kawili-wiling spell kapag malapit na siyang masawi. Pinag-uusapan nila ang kanilang diskarte, at iniisip nila ang tungkol sa paggamit ng mga klase ng manlalakbay at manggagamot na nagpaplanong maabot ang layunin upang matiyak ang tagumpay, ngunit isinasaalang-alang nila ang paggamit ng klase ng wizard na mainam para sa pagharap sa pinsala. Ngunit binanggit ni Fang na ang kanilang kamay ay puno ng recovery magic, kaya pinili niya ang Traveler class, at nagpa siya si Pearly na maging isang healer. Parehong pinipili ni na Daryl at Karina ang Wizard class, kaya alam na ni Fang ang kanilang pinaplanong gawin. Ipinaliwanag ng operator na ang mga manlalaro ay maaaring lumipat ng hanggang 6 na parisukat bawat pagliko, at maaari silang bumunot ng 2 magic card kung tumapak sila sa Golden Square, habang ang Silver Square ay papayagan lamang silang bumunot ng isang card, ngunit ang pulang parisukat ay isang trap zone, at magdudulot ito ng 7 pinsala sa sinumang tumapak dito. Magsisimula ang laro, at pinili ni Fang na ilipat ang 6 na parisukat, kaya tinanong siya ni Daryl kung bakit hindi niya piniling umunlad pa, dahil alam niyang ang Traveler class ay maaaring umakyat ng hanggang 7 parisukat. Napagtanto niya na ginawa ito ni Fang upang pigilan siya sa pagbunot ng card, at iniisip ni Fang kung maaari niyang ipagpalit ang mga card kay Pearly, kaya ipinaliwanag ng operator na hindi niya magagawa, ngunit mayroong isang magic card na maaaring makagawa ng katulad na mga resulta. Kaya tinapos niya ang kanyang turn. Gumagalaw din si Daryl ng 6 na parisukat, at gumagamit siya ng card na tinatawag na Burning Rhythm, na nagpapataas ng pinsalang natanggap ng lahat ng manlalaro. Gumagamit si Karina ng attack spell na nagdudulot ng isang pinsala sa kanyang mga kalaban, ngunit nakita namin na sina Fang at Pearly ay nakatanggap ng 4 na pinsala dahil ang Wizard class ay nagbibigay ng karagdagang isang pinsala sa mga attack card, at ang Burning Rhythm ay higit na nagpapataas ng pinsala ng 2 puntos. Gumagamit si Karina ng isa pang spell na tinatawag na Chains of Malice na nakakaapekto sa lahat sa laro, at nagiging sanhi ito upang makatanggap sila ng pinsala sa tuwing gumagamit sila ng card. Gumagamit si Pearly ng Fire Spell, na nagdudulot ng 3 pinsala kay Daryl, ngunit sa huli ay nakatanggap siya ng 2 pinsala dahil sa Chains of Malice. Si Daryl ay nakipag-counter gamit ang isang Ice Spell, at napagtanto ni Pearly na siya ay dahado, ngunit si Karina ay sinundan ng isang kidlat na spell na nagpapababa sa kanyang kalusugan sa isa. Sinubukan niyang pagalingin ang sarili, ngunit inactivate ni Daryl ang kanyang trap card, na nagpapawalang bisa sa kanyang healing magic, at ipinaalala sa kanya ni Karina na malapit na siyang masawi dahil sa Chains of Malice, ngunit nagawang iligtas siya ni Fang sa tamang oras, at lumapit siya sa goal, gamit ang isang attack spell na nagbibigay ng 5 pinsala kay Daryl. Sinundan niya ito ng isang card na tinatawag na Soul Sacrifice na nagpapahintulot sa kanya na pagalingin ang kanyang koponan sa pamamagitan ng pag-alis ng card mula sa kanyang kamay, at gumamit si Pearly ng isang spell upang maibalik ang kanyang kalusugan, na ibinalik siya sa 10. Gumagamit si Pearly ng isa pang card para protektahan ang sarili gamit ang isang hadlang, ngunit sinabi sa kanya ni Karina na wala itong silbi, dahil gumagamit siya ng attack spell para sirain ito. Gumagamit si Karina ng isa pang card na tinatawag na Resource Equality, na nagbibigay sa lahat ng 4 na card, at nag-iwan siya ng time spell sa field bago tapusin ang kanyang turn.
Tumakbo si Daryl sa isang pulang parisukat, nag-activate ng bitag, ngunit gumamit siya ng card para ilipat ang pinsala kay Pearly. Alam niyang sapat na ito upang mabawasan ang kanyang kalusugan sa zero, ngunit muli siyang iniligtas ni Fang. Napagtanto ni Daryl na nakaharang siya, kaya gumamit siya ng spell para pigilan si Fang na gumamit ng ibang card. Inactivate ni Karina ang kanyang time spell, na nagdudulot ng pinsala sa lahat, at napagtanto ni Pearly na malapit na siyang masawi, kaya gumamit siya ng card na tinatawag na Last Dance na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay hanggang sa katapusan ng kanyang turn. Alam ni Pearly na ito na ang kanyang huling pagkakataon para masigurado ang tagumpay para sa koponan, kaya gumamit siya ng spell na tinatawag na Life Pulse na nagpapataas ng kanyang buhay sa 11, at ginagamit niya ang lahat ng kanyang attack spell kay Daryl, ngunit nakapag-survive si Daryl sa pamamagitan ng paglilipat ng pinsala kay Karina, na sinasabing tapos na ang lahat para kay Pearly dahil mawawala ang lahat ng punto ng kanyang buhay kapag natapos na ang kanyang turn. Ngunit inactivate niya ang kanyang huling spell, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng isang card mula sa storage ng kanyang team, at nakita namin na ito ang espesyal na card na mayroon si Fang sa simula ng laro. Nalaman namin na inilagay ni Fang ito sa storage noong ginamit niya ang Soul Sacrifice, at napagtanto ng kanyang mga kalaban na naplano na niya ang lahat. Ibinunyag niya na ang plano ng kanyang koponan ay bawasan ang buhay ni Daryl sa zero, ngunit ang kanilang mga kamay ay napuno ng healing magic, kaya't nagpa siya silang malampasan ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila. Ina-activate ni Pearly ang kanyang huling spell, na nagdulot ng 20 pinsala kay Daryl na binabawasan ang kanyang buhay sa zero, kaya ang koponan ni Fang ay idineklara bilang panalo. Ngunit tuwang-tuwa si Daryl na kinikilala si Fang bilang kanyang karibal. Inaasahan niya ang muling pakikipaglaro kay Fang na sinasabing magpapatuloy siya sa pag-unlad hanggang sa matalo niya ang kanyang karibal. Nag-cheer ang crowd sa kanila, at nagtataka si Pearly kung bakit tuwang-tuwa ang mga natatalo, pero sa tingin ni Fang ay dahil naging masaya sila sa laro. Nagpa siya si Lesha na bumili ng mga laro pagkatapos ng laban, at binalaan siya ng nagbebenta na mahal ang mga ito, ngunit ipinakita niya sa kanya ang kanyang walang limitasyong credit card. Nabigla ang lalaki at binigay ang lahat ng gusto niya, habang pinapakiusapan siya ni Fang na huwag itong gamitin ng sobra. Kaya, pumayag si Lesha na huminto pagkatapos bumili ng ilang laro. Bumili si Pearly ng pagkain para gantimpalaan ang sarili sa mahusay na pagganap sa huling laro, at biglang lumapit ang isang grupo ng mga babae, na humihingi ng litrato kasama si Lesha. Nagulat si Pearly at Fang nang makita ito dahil karaniwang natatakot ang mga tao sa kanya, at binanggit ni Pearly na cute siya, sa pag-aakalang hindi alam ng mga babae kung gaano siya kadelikado. Ang isa pang grupo ng mga babae ay lumapit kay Fang, humihingi ng kanyang autograph, habang sinasabi nila sa kanya na siya ay isang kamanghamanghang manlalaro, at napagtanto niyang marami siyang tagahanga. Napagtanto ni Pearly kung gaano sila kasikat at naalala na siya ang pangunahing manlalaro ng huling laro, kaya nasasabik siya, sa pag-aakalang makikilala rin siya, ngunit walang lumalapit sa kanya, iniwan siyang nanlulumo. Sa wakas ay natapos na silang makipag-usap sa mga tagahanga, at binanggit ni Fang na hindi siya sanay na mag-autograph ngunit hiniling ni Lesha ang kanyang autograph dahil gusto niyang maranasan ang kultura ng tao. Ngunit binanggit ni Fang na wala siyang papel, kaya iminumungkahi niyang pumirma kapag bumalik sila sa kanilang lungsod, ngunit gusto ito ngayon ni Lesha, at sinabihan siya nitong pumirma sa isang laso, na sinasabing magiging espesyal ito sa kanya pagkatapos niya itong pirmahan. Namula si Fang nang marinig ito, ngunit pinirmahan niya ang laso dahil binanggit ni Lesha na itatago niya ito bilang kanyang kayamanan. Bumalik si Pearly, tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa, kaya sinabi ni Fang sa kanya ang nangyari, habang pinagmamasdan sila ni Nelia mula sa malayo. Napansin nila ang isang malaking pulutong na bumubuo, at nakita nila si Daryl na napapaligiran ng kanyang mga tagahanga. Napagtanto ni Pearly na kinukunan nila ang isang palabas na tinatawag na Lunchang with Daryl na isang live na broadcast ng kanyang pagkain, at libu-libong tao ang naaaliw dito. Binanggit ni Pearly na ang palabas ay lubhang kumikita, at biglang sumali si Karina sa pag-uusap na nagsasabing matagumpay ito dahil sa kasikatan ni Daryl. Sinimulan niyang purihin siya, ngunit tiniyak ni Karina sa lahat na mag-business partner lang sila at wala siyang nararamdaman para sa kanya, pero nagdahilan siya na aalis, at sumama siya sa kanyang mga tagahanga habang kinukunan si Daryl ng litrato. Tinawag ni Fang si Nelia, at nagulat siya na napansin siya nito.
Nilapitan niya ito, at inalok niya ang kanyang tulong bilang isang game analyst dahil gusto niyang tulungan ang kanyang team, ngunit agad itong tumanggi, kaya nag-aalok si Nelia na maglingkod sa kanila bilang kanilang kasambahay. Ngunit sinabi sa kanya ni Lesha na hindi nila ito kailangan, kaya nawalan siya ng pag-asa, at aalis na siya, ngunit pinigilan siya ni Feng, sinabi sa kanya na mayroon siyang iba pang mga plano para sa kanya, at inanyayahan niya siya sa isang pulong. Pumunta sila sa Arcane Court kung saan pinag-uusapan ni Taguro ang susunod na labanan laban sa mga Diyos na ipinapaliwanag na ang punong tanggapan ay pumili ng 12 apostol mula sa kanilang sangay upang tumulong sa laro. Ginambala sila ni Nelio, nagtataka kung bakit siya naruroon, kaya ipinaliwanag niya na hiniling ni Feng na hayaan siyang obserbahan ang laro. Tinanong niya si Fang kung bakit niya siya inimbitahan na sumali sa pulong dahil wala pa siyang ibinunyag, kaya binanggit ni Fang na ang isang teammate ay dapat manatiling malapit sa kanilang mga kasama, na nagsasabi sa kanya na suportahan sila. Natuwa si Lesha, at kinaladkad niya si Pearly sa gate habang binabati sila ni Nelia ng swerte. Nakarating sila sa isang malawak na disyerto kung saan nagpapakita sina Daryl at Karina, at ibinunyag nila na sasali rin sila sa laro. Nakilala nila ang iba pang mga miyembro, habang ipinakilala ng isang babaeng nagngangalang Carmela ang kanyang sarili bilang pinuno ng koponan, ngunit ginambala siya ni Daryl at ipinaliwanag na nandyan lang sila para buuin ang mga numero. Bigla niyang inamin na lumiwanag ang kanyang mukha, kaya hindi pa niya oras para magsalita, ngunit idineklara niyang karibal niya pa rin ito at gusto niyang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Daryl sa Diyos na simulan ang laro, at ang lupa ay nagsimulang manginig nang may lumabas na pyramid. Binati sila ni Mipo, at binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang asol na bulaklak bago simulan ang laro, na nagsasabing kailangan nilang alagaan ito or madidisqualify sila. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran at inihayag na ang mga bulaklak ay may tatlong magkakaibang kulay. Ang ginto ay ang sunflower, at ang itim ay ang laso na bulaklak. Ang mga koponan ay may isa sa bawat isa, at mayroon din silang mga normal na bulaklak. Ang layunin ng laro ay maglagay ng golden flower sa tuktok ng pyramid. Napagtanto ni Fang na ang distansya sa pyramid ay 3 kilometers, sa pag-aakalang ito ay madali, ngunit ipinaliwanag ni Mipo na susubukan ng kaaway na koponan na nakawin ang kanilang mga bulaklak sa panahon ng laro, at natuklasan nila na ang kanilang mga kaaway ay mga pusa. Nakyutan si Pearly sa kanila, ngunit napagtanto niyang napakalaking sand golem sila. Ipinaliwanag ni Mipo na kung ang isang manlalaro ay mamamahala na magnakaw ng bulaklak ng pusa, ang pusa ay aalisin, ngunit kung ang isang pusa ay nanakawin ang gintong bulaklak, ang buong koponan ay matatalo. Ang koponan ng Diyos ay mayroon ding golden flower, kaya ang mga manlalaro ay maaaring manalo sa pamamagitan ng pagnanakaw nito. Ang mga normal na bulaklak ay hindi nakakaapekto sa kinalabasan ng laro, ngunit kung ang isang manlalaro ay nagnakaw ng isang bulaklak na may lason, ang kanyang koponan ay masisindak sa loob ng 5 segundo, na maglalagay sa kanila sa isang dihadong estado. Nakita ni Fang na mayroon siyang isang normal na bulaklak, habang inihayag ni Pearly na nasa kanya ang ginto at si Karina ay may lason na bulaklak. Ipinaliwanag ni Mipo na maaari silang magpalit ng mga bulaklak at gumawa ng kanilang diskarte. Si Fang ay nagsalita sa mga kondisyon ng tagumpay kasama ang iba, na nagpapaliwanag na ang laro ay karaniwang isang karera kung saan susubukan ng mga pusa na hadlangan ang kanilang pag-unlad. Naisip ni Fang na ibigay ang gintong bulaklak kay Lesha dahil mayroon itong pisikal na kakayahan upang makatakas sa mga pusa, ngunit napagtanto niyang ito ay magiging masyadong halata, at kailangan din niyang pumili kung sino ang mag-iingat ng lasong bulaklak. Tinanong niya ang iba kung mayroon silang mga pisikal na kakayahan na higit sa tao, at nagulat sila nang ihayag ni Karina na mayroon siya. Tinanong nila si Mipo kung maaari silang magpalit ng mga bulaklak sa panahon ng pagsusulit, at ipinaliwanag niya na ang isang manlalaro ay dapat palaging may bulaklak or sila ay agad na madidisqualify, ngunit maaaring isakripisyo ng isang manlalaro ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang bulaklak sa isa pang kasamahan sa koponan. Iniisip ni Daryl na si Fang ang dapat magdesisyon kung sino ang may hawak ng mga bulaklak, at nagulat si Carmela sa sinabi nito. Naalala ni Daryl na natalo siya sa pastahan niya kay Nelia dahil natalo siya sa laban niya kay Fang, kaya kailangan niya itong suportahan bilang bahagi ng deal. Ibinigay ni Carmela kay Fang ang data ng iba pang mga manlalaro upang makagawa siya ng kanyang diskarte, at hiniling niya sa lahat na ibigay sa kanya ang kanilang mga bulaklak upang maipamahagi niya ang mga ito ayon sa kanyang plano.
Natapos niyang ipamahagi ang mga bulaklak sa kanyang mga kasamahan sa koponan, at hiniling niya sa lahat na panatilihing lihim ang uri ng bulaklak upang mas mahirap para sa koponan ng kaaway na mang-alap ng impormasyon. Ang Diyos ay bumaba mula sa langit at dumapo sa tuktok ng pyramid. Gumagamit siya ng telepathy at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mooma, habang may lumalabas na bulaklak sa kanyang kamay, at sa tingin nila ay nasa kanya ang sunflower. Inanunsyo niya na magsisimula na ang laro, ngunit biglang idineklara ni Nafang at Lesha na nasa kanila ang golden flower. Ang iba ay nanonood, at iniisip ni Nelia na ang bulaklak ng lason at ang golden flower ay kasama nila, ngunit naniniwala si Taguro na ito ay maaaring isang bluff. Nalilito ang team ni Feng, iniisip kung ano ang iniisip niya, dahil inamin ni Daryl na gusto niyang makita ang kanyang plano. Si Meepo ang nagbigay ng senyales para magsimula, at lahat ay tumatakbo patungo sa pyramid habang nagpapakita ang mga pusa, at hinahangaan muli ni Pearly ang kanilang cuteness, ngunit daan-daan sa kanila ang nagsimulang lumabas sa buhangin. Ibinunyag ni Mooma na mayroong higit sa 1,000 pusa laban sa 15 mga manlalaro sa laban, at umaasa sila na maglalaro sila ng patas, ngunit iniisip nila kung paano ito maituturing na patas. Nalampasan ni Karina ang lahat, at napansin nilang hindi pa niya ina-activate ang kapangyarihan niya. Napansin ni Fang na tumatakbo ang mga pusa sa 60 kilometers kada oras, kaya kailangan nilang mag-isip ng kung ano bago sila maabot ng mga pusa. Ngunit isang salamangkero na pusa ang nagpapakita ng wala saan at naghagis ng sandstorm, na halos mahuli si Karina, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sinusubukan nilang mag-isip ng isang plano, ngunit ang ilan sa mga pusa ay nakarating na sa mga manlalaro, at ang bahagi ng kanilang koponan ay tinanggal. Sinusubukan ng isang manlalaro na umatake, ngunit binago ng pusa ang katawan nito, at inaalis nito ang manlalaro. Nag-ice spell si Carmela, pinayelo ang mga pusa, at nagpatawag si Daryl ng bagyo, na tinatangay ang mga pusa. Sinubukan ni Pearly na iwasan ang isang pusa, ngunit ginagamit nito ang mga kuko nito upang sirain ang kanyang damit na humantong sa kanyang kahihiyan. Nahuli siya ng isang pusa, at malapit na siyang maalis, ngunit dumating si Karina upang iligtas siya. Ang mga apostol ay inalis habang pinalilibutan sila ng mga pusa, kaya ginamit ni Lesha ang kanyang kapangyarihan upang hampasin ang lupa, at ang mga pusa ay nahulog sa kalaliman. Sa tingin ni Karina ay nakakatakot ang kanyang kapangyarihan, at sinabihan siya ni Feng na mag-ingat para hindi siya marinig. May nakita silang oasis, kaya nagtataka si Carmela kung bakit nandoon iyon, pero mas maraming pusa ang nagsimulang humabol sa kanila, kaya ginamit ulit ni Lesha ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito ang mga pusa ay tumalon sa bangin, at sinubukan ng isa sa mga apostol na sunugin sila, ngunit hinaranggan nila ang kanyang mahika gamit ang isang kalasag. Nahuli ng mga pusa si Carmela, at nagpasya siyang isakripisyo ang sarili upang maantala sila gamit ang kanyang yelo, na nag-iwan lamang ng 5 manlalaro. Nagtataka si Karina kung bakit hindi itinatago ni Daryl ang kanyang bulaklak, ngunit sa palagay ni Daryl ay mas mabuting itago ito sa kamay kung sakaling kailangan niyang makipagpalitan sa isang tao. Ang isa pang sandstorm ay biglang nagpakita, kaya ginamit ni Pearly ang kanyang portal at sinubukan siyang iligtas, ngunit nahuli si Daryl ng sandstorm at tuluyang naalis sa laro. Galit na galit si Karina, at sinubukan siyang pigilan ni Feng, ngunit nagpasya siyang ipagpaliban ang mga pusa dahil wala siyang golden flower. Kaya't nag-aalok si Lesha na tulungan siya, na inihayag na wala rin siyang golden flower. Nahati sila sa 2 koponan, na ang isa ay nagpuntirya para sa layunin habang ang isa ay inaantala ang mga pusa. Tumungo tayo kay Carmela, na humihingi ng paumanhin kay Taguro, ngunit pinupuri niya ito, at sa palagay niya ay dapat na nakaifang ang golden flower habang patungo sila sa pyramid. Nahanap ni Daryl si Nelia at ipinaalam sa kanya na tinupad niya ang kanyang taya, kaya nasa kamay na ni Fang ang lahat. Bumalik kami sa laro nang marating ni Fang at Pearly ang pyramid, at hinamon sila ni Mooma na tapusin ang laro. Tumawag siya ng mas maraming pusa, kaya sinubukan ni Fang na tumakbo, ngunit nahawakan siya ng mga ito. Napagtanto niyang malapit na siyang maalis, kaya itinapon niya ang kanyang bulaklak kay Pearly, at naisip ni Mooma na ito ang sunflower. Patuloy siyang umaakyat at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para mag-teleport sa itaas ni Mooma, bago banggitin na may isa pang paraan para manalo. Sinuntok niya ang kanyang staff at nagawang nakawin ang kanyang bulaklak, ngunit natuklasan niyang ito ang bulaklak ng lason, kaya nakuryente siya.
Inihayag ni Mooma na ang kanyang golden flower ay nakatago sa oasis, iniisip na ito ang pinakamagandang lugar upang itago ang isang bulaklak. Kinuha niya ang mga bulaklak mula kay Pearly ngunit natuklasan niyang wala ang golden flower, at napansin niyang malayo si Lesha at Karina sa pyramid kaya nataranta siya. Biglang ipinakita ni Fang ang golden flower, na isiniwalat na mayroon siyang 2 bulaklak sa buong panahon dahil lihim na ibinigay ni Daryl ang bulaklak sa kanya sa pamamagitan ng portal ni Pearly, at sinasadya siyang magpahuli sa isang sandstorm upang itago ang paglipat. Humanga si Mooma, ngunit sinabi niya kay Fang na hindi niya ito papalampasin kapag bigla siyang nakuryente. Binanggit ni Lesha na nakalimutan niya ang tungkol sa bulaklak na may lason, na inihayag na dala niya ito, at hinayaan niyang kunin ito ng isa sa mga pusa. Iniisip ni Mooma na hindi maaabot ni Fang ang tuktok ng pyramid sa oras, ngunit nagpakita si Karina, at ginamit niya ang kanyang sobrang lakas, inilunsad si Fang sa tuktok, at inilagay niya ang bulaklak sa tuktok ng pyramid na sinisiguro ang tagumpay para sa koponan. Kinilala ni Mooma ang kanyang pagkatalo at binati sila, na ginawaran si Fang ng golden flower. Pagkatapos ng laro, lumapit si Fang kay Nelia, tinanong kung ano ang gusto niya, kaya inamin niya na gusto niyang maging apostol muli. Tinanggap ito ni Fang, at sinabing maaaring may paraan para magawa niya iyon, ngunit binalaan ni Taguro si Fang na ito ay delikado, at sinabing hindi pa ito sinubukan sa loob ng maraming taon. Pero gusto pa rin ni Fang na subukan ito. Nakipag-usap sila kay Maria, at ipinakilala niya sila sa isang natatanging Diyos na tinatawag na Bookmaker. Ang pagkapanalo laban sa isang normal na Diyos ay nagpapataas ng kanilang bilang ng tagumpay, ngunit ang pagkatalo sa Bookmaker ay nakakabawas sa pagkatalo ng isang manlalaro, at dapat may tumaya ng tagumpay upang hamanin siya. Nagboluntaryo si Fang na ialok ang isa sa kanyang mga tagumpay upang tulungan si Nelia, at sinubukan ni Maria na tumanggi dahil ang kanyang mga tagumpay ay masyadong mahalaga. Ngunit ipinaliwanag ni Lesha na ito ay napagpasyahan na nagpapaalala sa kanya na ang mga Diyos ay ngumingiti sa mga gumagawa ng kanilang sariling mga himala. Sa gabi, nakikita namin si Fang na nag-iisip tungkol sa kanyang diskarte, at kumpiyansa siya sa kanyang susunod na laban-laban sa Bookmaker. Bumalik sila sa nasirang sangay, at kinakabahan si Nelia, kaya inalis siya ni Pearly sa kanyang mga iniisip. Humihingi si Nelly ng paumanhin para sa hindi pagbibigay pansin, at ipinaliwanag ni Fang ang higit patungkol sa Bookmaker, na inihayag na ang laban ay magiging one-on-one na labanan. Ang kanilang layunin ay bawasan ang bilang ng pagkatalo ni Nelia, sa pamamagitan ng pagtaya sa mga tagumpay ni Fang upang makabalik siya bilang isang apostol. Hindi komportable si Nelly sa planong ito, ngunit tila hindi nag-aalala si Fang kaya't pinagalitan siya ng mga ito sa hindi pagseseryoso nito. Ibinunyag ni Nelly na ang tsansa ng isang tao na manalo laban sa mga Diyos ay 1% lamang, kaya hindi ka panipaniwala na mayroon siyang 6 na panalo, sa pag-aakalang siya ang kanilang pinakamahusay na pagkakataong manalo sa mga laro. Ngunit tiniyak siya ni Fang at ginagarantiyahan na mayroon silang pagkakataon laban sa Bookmaker. Iniisip ni Pearly na mayroon siyang plano, ngunit inamin ni Fang na wala siyang plano dahil hindi pa siya nakaharap sa Bookmaker. Ipinahayag ni Lesha na may tiwala siya kay Nelio, ngunit mas idiniin niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na walang paraan na matatalo si Nelio, pagkatapos nilang kanselahin ang World Tour para sa challenge na ito at maglaan ng maraming oras sa kanya. Kaya tuluyan na siyang nahimatay. Dumating sila sa nasirang sangay, at tinanggap sila ni Maria, binabati sila para sa kanilang kamanghamanghang pagganap sa World Tour, at humingi ng paumanhin para sa problema at nag-aalok ng regalo bilang paghingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Maria na wala silang pagpipilian ngayon, at sinabi sa kanya na maaari silang maglaro laban sa Bookmaker sa susunod na araw. Ang mga babae ay pumunta sa female dormitory, at si Pearly ay nagsagawa ng isang welcome party para kay Nelia upang ipagdiwang ang kanyang pagpasok sa grupo, habang si Lesha ay nakatulog kaagad sa kama ni Pearly. Pinasalamatan siya ni Nelia sa pagtanggap, ngunit nagpapasalamat si Pearly na magkaroon ng isa pang ordinaryong tao sa grupo dahil palagi siyang wala sa lugar habang kasama niya si Fang at Lesha. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Maria na ang mga kamera ay hindi gagana sa Bookmaker realm, kaya hindi niya sila matutulungan sa panahon ng laban. Ang grupo ay pumasok sa Bookmaker realm, natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang madilim na silid na may poker table sa gitna. Isang boses ang nagpahayag na ang realm na ito ay isang pagpapakita ng sariling kamalayan ni Nelia, at ang kadiliman ng silid ay kumakatawan sa kanyang kawalan ng kapanatagan.
Napansin nila na ang bookmaker ay kamukhang-kamukha ni Nelio, habang ipinapaliwanag niya na siya ang polymorphic goddess na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang grimoire, at ang bookmaker ay isa lamang sa kanyang mga pseudonym. Nagtanong si Fang tungkol sa mga patakaran ng laro bago magsimula, at binanggit na itataya niya ang tatlo sa kanyang mga tagumpay kay Nelio. Nagulat ang mga babae dito, ngunit iginiit ni Fang na ayos lang, at sa ganitong paraan hindi na siya matatalo. Humingi sila ng tulong kay Lesho, ngunit sumasang-ayon siya sa bet ni Fang. Tila nasiyahan si Grimoire, at pinili niya ang poker para sa hamon dahil matagal na siyang huling hinamon. Si Nelia at Grimoire ay tumatanggap ng tig-5 barya para tumaya, at nakakatanggap din sila ng 5 baraha, na kayang itapon ang mga hindi nila gusto. Sa unang round, pareho silang nagtatapon ng 3 baraha, at iniisip ni Fang na pareho silang may double pair. Ngunit napapansin ni Lesha na mahina ang brahe ni Nelia. Sinabihan ni Grimoire si Nelia na tumaya, kaya tinaasan niya ng 1 barya ang taya. Ngunit pinasok ni Grimoire ang lahat na nagpakaba sa kanya, at napagpasyahan niya na hindi ito isang bluff dahil hindi ipagsasapalaran ng isang Diyos na tapusin ang laro sa unang round ng walang dahilan. Tumiklop siya, na nagpapakita na naiwasan niya ang isang agarang pagkawala at naiwan siyang may 3 barya. Pumunta sila sa ikalawang round, at nakatanggap muli ng mahinang combination si Nelia, kaya nagpasya siyang itapon ang 4 na baraha. Isa lang ang itinapon ni Grimoire, kaya naisip ni Nelia na malakas ang brahe niya at kinakabahan. Itinaas niya ang taya sa pamamagitan lamang ng 1 barya, ngunit tumugma sa kanya si Grimoire. Napagtanto ni Nelia na gusto ni Grimoire na ipuste niya ang lahat ng kanyang mga barya, at nagpasya siyang mag-fold muli upang magkaroon siya ng pagkakataon sa isa pang round. Ngunit natuklasan niya na nag-bluff si Grimoire, at maaaring mabawi niya ang kanyang mga barya kung naitugma niya ang taya. Nagtataka siya kung bakit isang card lang ang itinapon ni Grimoire na may masamang brahe, ngunit ipinaliwanag ni Grimoire na nangangahulugan ito na alam na niya na si Nelia ay mag-fold. Binanggit ni Grimoire na walang intensyon si Nelia na manalo sa simula at sinisikap lamang niyang huwag sayangin ang mga tagumpay ni Fang dahil sa takot na nagbabala sa kanya na hindi siya mananalo kung hindi niya ipagsapalaran ang anuman. Magsisimula ang ikatlong round, at si Nelia ay may 1 barya lamang. Siya ay nagpasya na itapon lamang ang isang card, ngunit hindi siya bumunot ng anumang bagay na mabuti at naging takot. Kaya, inihayag ni Grimoire ang kanyang brahe, at nagtatapos ang laro na may markang 3-0. Sinisisi siya ni Grimoire sa sobrang pag-iisip sa bigat ng pagkatalo, at hindi ito kinaya Nelia, kaya nahimatay siya sa harap ng lahat. Nagalit si Grimoire sa nakakadismaya na laro, kaya kinuha niya ang 3 sa mga tagumpay ni Fang at sinabihan silang umuwi. Ngunit biglang idineklara ni Fang na bahagi ito ng kanyang plano, hinahamon siya sa isa pang laro, tumaya ng 3 pa sa kanyang mga tagumpay. Nagpapasalamat siya kay Nelia sa pagsubok, at tinanggap ni Grimoire ang kanyang hamon. Kaya, binago niya ang silid at tinatanggap sila sa Casino of the Gods, na sumasalamin sa isip ni Fang. Binago ni Grimoire ang kanyang hitsura at itinakda ang mga panuntunan para sa kanilang hamon, na sinasabing ang pangalan ng laro ay magiging 3 cheats. Ipinaliwanag niya na siya ay mandadaya sa 3 laro gamit ang parehong paraan, at ang layunin ni Fang ay matuklasan kung paano siya nandayo. Upang maging patas, pwedeng siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan, at mukhang nagustuhan ni Lesha ang ideya. Ipinaliwanag ni Grimoire kung paano siya mandadaya sa kanila, ngunit tumawa si Lesha, na ikinagulat ng iba. Ang unang laro ay isang coin toss lamang, at ipinaliwanag ni Grimoire ang proseso. Napili si Nelia bilang unang dealer, at ginagamit niya ang kanyang mga paa upang ihagis ang barya habang pinipili ni Fang ang kabilang panig ng barya. Ngunit hindi niya makita ang dayo, at ang barya ay dumapo sa kabaligtaran ng kanyang pinili, kaya siya ay natalo. Tiniyak ni Fang si Nelia, na sinasabing hindi niya ito kasalanan, at hinihimok si Grimoire na magpatuloy sa susunod na laro. Ang ikalawang laro ay isang round ng poker kung saan si Lesha ang nagsisilbing dealer. Tulad ng sinabi ni Fang na ang unang round ay nakasalalay lamang sa swerte, ipinakita niya ang mga bagong card bago ay shuffle ang deck, at siya ay nag-deal ng 5 baraha sa mga manlalaro. Si Fang ay nakakuha ng magandang braha, isang dobleng pares na may isang ace, at nag-good luck sa kanya si Grimoire. Ngunit nagpasya si Fang na ipagpalit ang kanyang buong braha, iniisip na ito ang pinakamahusay na paraan upang ipakita ang dayo.
Ipinakita niya ang kanyang mga bagong card, at ipinakita ni Grimoire ang kanyang braha, isang straight flush na ikinagulat ni Fang dahil hindi niya nakita ang anumang senyales ng pagdaraya sa panahon ng laro. Nag-iisip si Fang ng isang kapangyarihan na makakatulong sa kanya na manalo sa parehong mga laro, at pinaghihinalaan niya na ang barya ay maaaring maimpluwensyahan ng pagmamanipula ng bagay, ngunit hindi nito ipinapaliwanag ang straight flush sa unang braha. Itinulak ni Lesha si Pearly na maging panghuling dealer, kaya ibinahagi niya ang mga card, at ang pangalan ng laro ay Old Maid. Nagsimula ang laro, at kinuha ni Grimoire ang Joker mula sa kamay ni Fang. Nagawa ni Fang na bumuo ng isang pares at kinakalkale ang isang 66% na pagkakataong manalo, iniisip na ang kailangan lang niyang gawin ay huwag piliin ang Joker muli. Pumili siya ng card mula kay Grimoire, ngunit nabigla siyang makita ang Joker, at natalo siya sa laban. Natapos ang tatlong laro, at tinanong ni Grimoire si Fang kung alam niya kung paano siya nanloko. Hinahamon niya siya sa isang huling laro ng Old Maid na nagsasabing siya ay mananalo sa pagkakataong ito dahil naisip niya ang trick. Sa tingin ni Grimoire na ito ay isang bluff ngunit nagpa siya na maglaro, kaya pumunta sila para sa isang panghuling round. Sa kanyang pagtataka, iniiwasan ni Fang ang daya at nagawang manalo. Ibinunyag ni Fang na ang cheat ay nagkakaroon dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan, na nagpapaliwanag na minamanipula niya ang mga card gamit ang kapangyarihan ni Pearly. Kaya, hinintay niya ang oras na mawawala ng epekto ang kapangyarihan ni Pearly sa deck para manalo, at ipinaliwanag din ni Fang kung paano sila nandaya sa iba pang laro. Tila nasiyahan si Grimoire sa laro at tinupad ang taya, binura ang lahat ng tatlong pagkatalo ni Nelia. Sa pagtatapos ng laro, tinanong ni Grimoire kung bakit ginawa ito ni Fang dahil natalo siya ng tatlong panalo. Ipinaliwanag ni Fang na kinakalkala niya ang lahat mula sa simula, at talagang gusto niyang pantay-pantay ang kanilang mga tagumpay upang ang lahat ay maklear ng magkakasama ang mga laro ng mga Diyos. Pinasalamatan siya ni Grimoire para sa laban at binati sila ng swerte, na nakumpleto ang laro ng mga Diyos. Bumalik sa opisina, ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay laban kay Grimoire at tinatanggap si Nelia sa grupo. Pumunta sila upang magulat kay Maria, ngunit inihayag niya ang isang problema at ipinaliwanag na 200 manlalaro ang napilitang pumasok sa isang napakalaking labyrinth. Hindi sila pinapayagan ng laro na umalis dahil kailangan muna nilang tuparin ang mga kondisyon, ngunit 57 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang laro, at hindi pa rin sila bumabalik dahil ang labyrinth ay may sistema ng respawn, na nagkulong sa kanila sa loob. Itinalaga niya ang kanilang koponan sa isang rescue operation at ngayon ay nagtatanong tungkol sa laro, dahil tila binibigyan ng mga Diyos ang mga tao ng tagumpay na walang kondisyong matalo. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na ang tanging problema ay ang laro ay hindi kapani-paniwalang mahirap, kaya maaaring sila ay makulong doon magpakailanman. Nagtataka si Fang kung bakit napilitang lumahok ang mga apostol, at bago pumasok sa laro, ipinaliwanag ni Maria na maaari nilang iligtas ang mga apostol sa pamamagitan ng pagkumpleto ng labyrinth or sa paghahanap ng item sa salvation. Humihingi si Maria ng paumanhin sa pag-abala sa kanila pagkatapos na harapin ang bookmaker, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang emergency at sinabihan sila ng good luck. Pumasok sila sa laro at nakakita ng dalawang pagpipilian sa kahirapan. Pinili ni Lesha at Fang ang pinakamahirap na mode na tinatawag na The Player Must Die, ngunit sina Pearly at Nelia ay nabigla at pinili ang madaling mode. Nagtataka si Pearly kung bakit ginawa ito ni Fang, kaya sinabi niya sa kanya na maaaring mayroong isang sikreto upang manalo sa hard mode. Bago magsimula ang laro, may ipinapakitang numero sa ibabaw ng kanilang mga ulo, at sila ay dadalhin sa labyrinth. Napagtanto nila na tila ito ay isang nakaka-relax na lugar, at napansin ni Pearly ang mga puno ng prutas nang pumayag si Fang na magpahinga, kaya't sila ay nagpahinga sa ilalim ng isang puno. Sinubukan ni Pearly na mamitas ng mansanas, ngunit bigla siyang inatake nito, at siya ay natamba. Kaya, pinapagana nito ang respawn. Sa kabilang panig, iniisip ni Grimoire kung gaano katagal bago hamanin siya ng ibang tao, at biglang sinalakay ni Ouroboros ang kanyang domain, tinanong siya tungkol kay Fang. Ang koponan ay lumalim sa labyrinth, at nagsimula nilang maunawaan ang laro. Binanggit ni Pearly na ang parehong trick ay hindi gagana ng 2 beses, ngunit ipinaalala ni Fang sa kanya na siya ay nahuli ng trick na ito ng ilang beses. Hindi ito pinansin ni Pearly at hinihikayat ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran, ngunit nataman siya ng mansanas mula sa likuran, at bumalik sila sa panimulang punto.
Nakatagpo sila ng isang higanteng butas, kaya sinubukan ni Lesha na pag-aralan ito, sinabing wala naman sa loob. Naniniwala si Fang na naroon lamang ito upang maapektuhan ang kanilang kaisipan at nagpa siya na magpatuloy, hindi pinapansin ang butas. Narating nila ang pangunahing gusali ng labyrinth, at binabati sila ni Meepo sa pagkumpleto ng tutorial. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng laro, at ang kanilang layunin ay talunin ang huling boss sa dulo ng labyrinth na puno ng mga halimaw. Ngunit inihayag niya na ang labyrinth ay naglalaman din ng mga kapaki-pakinabang na item, at maaari nilang pagsamahin ang dalawang item upang lumikha ng isa pa. Ang bawat manlalaro ay maaaring magdala lamang ng dalawang item sa isang pagkakataon, at kapag ang isang manlalaro ay nasawi, ang lahat ay babalik sa panimulang punto, mawawala ang lahat ng kanilang nakuha at sisimulan ang laro muli. Ipinaliwanag ni Meepo na unti-unting tataas ang bilang sa kanilang mga ulo habang ginalugad nila ang labyrinth, at para makabalik sa kanilang mundo, dapat nilang talunin ang panghuling boss or makuha ang item ng salvation. Sinabi ni Meepo sa kanila ang isang alamat na nagsasabing isang Diyos ang nagtayo ng labyrinth, ngunit walang sino man ang nakayanan ang pagsakop nito, kaya nasawi siya sa pagkabagot. Iniisip ni Pearly na ito ay isang kakilakilabot na kwento, ngunit hindi siya pinapansin ni Meepo at tinatanggap sila sa Divine Labyrinth. Ang labyrinth ay mukhang isang kastilyo, at nakatagpo sila ng mga kakaibang mabalahibong nilalang na nakita ni Pearly na cute. Nagpa siya siyang tawagan silang Puffs, at bigla silang tumalon sa kanya, ngunit hindi siya napinsala. Bigla silang tumakas, nag-iiwan ng mga materyales, at kinuha niya ang mga ito habang nakikita niya ang Ups yung gumawa ng item. Kaya, pinagsasama niya ang mga materyales na lumilikha ng isang kahoy na kalasag, na nagpapataas ng bilang sa kanyang ulo. Nakita nila ang isang pambihirang golden puff, at iniisip ni Lesha na maghuhulog ito ng isang bihirang item. Sinubukan ni Pearly na lapitan ito, ngunit nagalit ito at biglang lumaki, inalis ang mga ito sa isang atake ng apoy. Bumalik sila sa simula at binati muli ni Meepo, habang binanggit ni Lesha na mas mahina ang pakiramdam niya sa loob ng labyrinth, iniisip na ito ay dahil sa kahirapan na pinili niya. Nagpa siya silang subukang muli, nagpaplanong talunin ang Golden Puff. Sa pagkakataong ito, plano ni Lesha na gumamit ng isang bihag, ngunit may ideya si Nelia at hiniling sa iba na manatili. Nagpapakita ang Golden Puff at umaatake gamit ang mahiwagang apoy nito, ngunit ngayon ay ginagamit ni Nelia ang kanyang kapangyarihan upang depensahan ang pag-atake, at nagawa niyang talunin ito. Naghulog ito ng susi, at nasasabik siyang umakyat sa susunod na silid, ngunit bigla siyang nataman ng mansanas, at bumalik sila sa simula. Sinabi ni Fang na ang lahat sa labyrinth ay nagre-reset pagkatapos ng kanilang pag-aalis, at napagpasyahan na dapat nilang iwasan ang kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali upang i-clear ang labyrinth. Nanlumo si Nelio, ngunit sa palagay ni Fang ang pinakamasamang bagay na maaari nilang gawin ay sisihin ang isang tao para sa mga pagkakamali, at hinihikayat ang koponan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bawat pagkabigo ay isang pagkakataon upang matuto. Nag-eksperimento sila sa sistema ng paggawa, at nakakagawa sila ng ilang mga item, ngunit karamihan ay tila walang silbi. Nagpatuloy sila, at biglang nakarinig si Fang ng mga yabag, nakita ang kanyang superior Ashton na sinusubukang i-clear ang labyrinth. Nagpa siya siyang bumuo ng isang alyansa sa kanyang koponan at magbahagi ng impormasyon. Kaya, binanggit ni Ashton na nakakita siya ng isang nakalock na silid, ngunit mayroon lamang silang kalahati ng isang susi. Ibinigay ni Nelia sa kanila ang kalahati, kaya pinagsama ni Ashton ang mga item at lumikha ng isang susi. Pumasok sila sa silid, ngunit sumara ang pinto. Kaya, ginagamit ni Ashton ang kanilang mga item para tingnan kung may mga bitag sa execution room at nadiskubring ligtas ito. Nakikita nilang kakaiba dahil walang laman ang silid, ngunit nakakaramdam sila ng paghinga mula sa isang sulok. Napag-isipan ni Fang na maaaring natutulog ang boss, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanilang mga gamit para magising ito. Ginagamit ni na Fang at Lesha ang kanilang mga gamit, at biglang bumagsak ang ilaw mula sa kisame, na ikinasawi ng lahat sa isang iglap. Naghahanda sila para sa pangalawang pagtatangka, na lumilikha ng magic reflection shields upang kontrahin ang pag-atake. Nagpa siya silang subukan ito, ngunit hindi gumagana ang kanilang mga shield, kaya nasasawi pa rin sila. Ilang beses silang natalo, at hiniling ni Fang kay Nelia na ipakita ang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya, sinusubukan niya ito, ngunit nalulula siya, at lahat ay napaslang.
Nagsisimula silang mawala ng pag-asa, ngunit may ideya si Fang at nagpa siya na gamitin ang payong na kanilang nilikha, na binabanggit na ito ay tulad ng isang ulan ng mga pag-atake. Sinubukan nilang muli, at ang payong ay lumalaban sa pag-atake, kaya nagdiwang sila. Ngunit sa wakas ay nagpakita ang pangunahing boss. Sinubukan ni Lesha na atakihin ito, ngunit isang pinsala lang ang natamo niya dito, at ang iba naman ay umaatake gamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit isang pinsala din ang natatanggap nila. Gumagamit si Ashton ng isang item para pag-aralan ang boss at natuklasan na mayroon itong higit sa 2 milyong HP, kaya imposibleng talunin ito sa bilis na ito. Umatake ang boss, ngunit nagagawa nilang umiwas, at napagtanto nila na ang boss ay nagdudulot ng pinsala sa tuwing umaatake ito. Kaya, iniisip nila na kailangan lang nilang mabuhay hanggang sa umabot sa zero ang kalusugan nito. Patuloy nilang pinupukaw ito at iniiwasan ang mga pag-atake, ngunit sa huling atake, ang isa sa kanila ay napagod. Ngunit pumasok si Nelia upang iligtas siya, hineroanggan ang pag-atake ng boss, at sa wakas ay nasawi ito. Niyakap ni Pearly si Nelia at binigay sa kanya ang bagay na iniwan ng boss na tinatawag na Resurrection Bell. Binalaan sila ni Fang na isa itong bitag, ngunit hindi nila sinasadyang tumunog ang kampana, at nakita nilang muling nabuhay ang boss. Ngunit biglang sinalakay ni Ouroboros ang labyrinth at dumapo sa ibabaw ng boss na nagpapaliwanag na hinahanap niya ang grupo ni Fang sa buong panahon. Idineklara niya na binura ng bookmaker ang kanyang kaisa-isang pagkatalo, kaya hindi na siya natalo muli, at humiling siya ng rematch. Ngunit ginambala siya ng boss, kaya nagalit siya at sinuntok ito, pinaslang ito ng isang hit lamang. Ang grupo ay natigilan sa kanyang lakas habang ang isang espada ay bumagsak mula sa talunang halimaw, at ito ay ang salvation item na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa labyrinth. Nagtataka si Ouroboros kung bakit sila masaya, ipinaliwanag na ito ay isang checkpoint lamang na hindi nakakatulong sa kanila na manalo sa laro, at inihayag niya na ang laro ay walang katapusan. Napagtanto ni Fang na ang laro ay may bug, at ibinahagi niya na ang mga manlalaro ay palaging nakakaharap sa mga Diyos sa iba pang mga laro, ngunit ayon sa kwento ni Meepo, ang Diyos ay nasawi na sa pagkabagot. Naiintindihan ni Lesha ang ibig niyang sabihin, at napagpasyahan ni Fang na ang Diyos mismo ang huling boss, ngunit imposibleng tapusin ang laro kung nasawi na siya. Nagulat ang lahat, at iminungkahi ni Fang na bumalik ang ibang mga manlalaro sa Earth at ipaalam kay Maria ang lahat, habang siya at ang kanyang koponan ay nananatili sa labyrinth upang kumpirmahin ang kanilang mga hinala tungkol sa huling boss. Ginagamit ng mga manlalaro ang salvation item para umalis sa laro, at ang labyrinth ay biglang nag-transform sa isang kuweba. Nagpapakita si Meepo at binalaan si Ouroboros tungkol sa pakikialam sa ibang laro ng Diyos, at tinatanggap niya ang lahat sa susunod na antas. Nagbabala siya na ang mga halimaw ay magiging kakaiba at nais silang swertehin sa pagkamit ng tagumpay. Habang nagtataka si Fang kung bakit gusto niyang manalo sila sa isang sirang laro, lumakad sila sa ikalawang palapag, at nag-aalok si Nelia na manguna, na nangangatwiran na siya ang may pinakamahusay na kasanayan laban sa mga bitag. Tinanong ni Fang si Ouroboros tungkol sa kung gaano katagal niya silang susundan, ngunit pinatahimik niya ito, at sinabing gusto niyang laruin nila ang bago niyang laro pagbalik nila. Kaya, patuloy niyang panunuorin ang mga ito sa labyrinth. Nagambala siya ng isang dilaw na butones sa dingding at tumakbo upang pindutin ito, na naging sanhi ng pagwisik ng paminta sa dingding sa mukha ni Pearly. May narinig si Nelia at sinabihan ang lahat na tumahimik nang may magpakita na cute na mangkukulam. Sinubukan ni Pearly na lapitan siya, ngunit natakot ang maliit na witch at tumakbo palayo. Napansin ni Pearly ang kakaibang puff, kaya pinulot niya ito, ngunit sa mukha ito kay Nelia, at napansin ni Pearly kung gaano ito kabaho. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nahanap nila ang Labyrinth Treasure Room, na binabantayan ng isang anghel. Siya ay nag-aalok upang pagbigyan ang kanilang hiling, kaya sila ay nasa sabik at humingi ng mga susi ng pinto. Ngunit bigla niyang napansin ang kanilang karumihan at pinalayas sila ng salamangka ng paglilinis. Bumalik sila sa silid ng boss at natuklasan na sila ay inalis dahil sa spray ng paminta at suka, na ginawang hinusgahan sila ng anghel na marumi. Binanggit ni Fang na muling nag-respond si Ouroboros sa kanila at napagtanto niyang itinuturing na siyang miyembro ng team, na nagpapasaya sa kanya. Nagpasya silang iwasan ang mga naunang halimaw nang marinig ni Nelia ang isang waterfall sa malapit, kaya hinanap nila ito. Napansin ni Lesha ang isang chest box na nakatago sa likod nito. Iniisip nila na ang chest box ay may susi ng silid ngunit nakita ang mga swimsuit sa halip.
Nagpasya silang huwag lumangoy at ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad sa labyrinth na nakahanap ng koridor na puno ng mga painting ng mansanas. Natrauma si Pearly at sinabihan silang lumayo sa koridor, ngunit biglang nabasag ng bulok na mansanas ang bintana at tumama sa kanyang ulo. Ngunit hindi nito inaalis si Pearly, kaya nagpatuloy sila sa treasure room. Nahanap nila ang anghel na nagtatanong tungkol sa kanilang nais, ngunit nakita niyang marumi silang muli at pinalayas sila dahil sa pagiging marumi. Ang koponan ay maingat na nag-navigate sa labyrinth at nakarating muli sa treasure room. Sa pagkakataong ito ay iniwasan nila ang lahat ng mga bitag, ngunit nakita pa rin sila ng anghel na marumi dahil sa mga nakaraang pagtatangka, kaya bumalik sila sa respawn point muli. Napansin ni Fang na ang amoy ng halimaw ay nagpapatuloy pagkatapos ng respawn, at sinusubukang malaman ang isang plano upang makumplito ang antas. May ideya ang mga babae, sinabihan siyang maghintay sa harap ng treasure room habang sinusubukan nilang lapitan ang anghel sa huling pagkakataon. Nakakagulat, pinagbuksan niya sila ng pinto. Nagtataka si Fang kung paano nila ito ginawa, at ipinaliwanag ni Pearly na ang susi sa palaisipan ay ang kanilang amoy. Naalala niya ang mga swimsuit na natagpuan nila at nilinis ang kanilang mga sarili sa waterfall, ngunit inamin niya na nag-ambala sila, kaya nagtagal sila kaysa sa dapat nilang gawin. Pakiramdam ni Fang ay mapalad na kasama sila sa koponan, kaya pinupuri niya sila. Pumunta sila sa treasure room kung saan nakita nila ang isang susi na nagpapahintulot sa kanila na magdala ng 100 mga bagay, at panatilihin ang mga ito pagkatapos ng kasawian. Nagpapakita si Mipo at binabati sila sa pag-abot sa huling boss, ngunit nag-activate siya ng bitag at nahulog sila sa isang hukay. Tumungo muna tayo kay Karina, habang sinasabi niya kay Daryl na pupunta sila sa labyrinth para iligtas si Feng, at inaasahan ni Daryl na makita siyang muli. Dumating ang partido ni Feng sa huling silid, at nakakita sila ng isang pyramid na may karatula tungkol sa boss. Binasa niya ito dahil binanggit nito na nasawi ang amo dahil sa pagkabagot, at si Nelia ay nag-iisip kung kaya nilang talunin ang laro. Iminumungkahi ni Fang na buhayin ito, at ibinahagi ni Lesha na ang tema ng labyrinth ay kasawian at muling pagsilang. Ipinakita niya ang return bell, at napagtanto ni Pearly kung ano ang dapat niyang gawin at pinatunog ang kampana, ngunit hindi ito gumana. Iminumungkahi ni Fang na kailangan nilang kumpletuhin ang 100% ng laro bago mabuhay muli ang huling boss, ngunit sa palagay ni Pearly ay magtatagal ito, kaya nagpasya silang tipunin ang 200 apostol na nakulong sa labyrinth upang tulungan sila. Bumalik si Ashton sa laro at nabigla siya sa dami ng mga ultra-rare na item na kanilang nakalap, at napansin na namap din nila ang buong labyrinth. Nag-activate siya ng camera para makita ng outside world ang nangyayari. Habang ipinapaliwanag ni Fang kung ano ang kailangan nilang gawin, tumakbo si Pearly sa kanila na may dalang magandang balita, ipinaliwanag na hinugasan ng mga babae ang zombie puffs sa waterfall at bumalik sa normal ang mga nilalang. Kaya't nagpasalamat sila sa mga babae at dinala sila sa kanilang nayon kung saan binigyan nila si Lesha ng puffs crest na ginagawang palakaibigan ang iba pang puffs. Nahati sila sa ilang team para tuklasin ang labyrinth at humanap ng mga bagong lugar at mga boss. Nakahanap si Nelly ng isang nakatagong pinto na humahantong sa kanila sa isang sphinx, at nakakita siya ng isang ruby, ngunit nagpakita si Ouroboros at ipinaliwanag na ang kanyang mata ay mas mahalaga. Ang sphinx ay biglang nag-transform sa isang robot, at idineklara nito ang sarili na pinakamalakas na boss, ngunit itinumba ito ni Ouroboros sa isang suntok, sinumpa ito dahil sa pag-abala sa kanya. Ngunit nagpakita si Mipo, at pinagbawalan niya siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pulang card, kaya sinabi ni Ouroboros sa kanila na hanapin siya sa ibang pagkakataon habang siya ay inaalis sa laro. Lahat ay nagtitipon, pagod matapos tuklasin ang bawat pulgada ng labyrinth. Si Fang ay nag-iisip tungkol sa huling piraso, at si Pearly ay nagpakita upang ipakita na natagpuan nila ang huling trick. Pumunta sila sa isang nakatagong lugar, at nakasulat na dapat silang makakuha ng kombinasyon ng 1 sa 6 na dice na may 24 na panig, ngunit ang pagkakataong makuha ito ay 1 sa 200 milyon. Ngunit dumating si Daryl at siniguro na magagawa niya ito. Tumanggi siyang i-roll ang dirty dice at tinawag ang kanyang pag-atake bilang Daryl's dice. Habang mahimalang nagtagumpay siya, gagantimpalaan sila ng salamin na nagpapawalang bisa sa pagkatalo, at tumataas din ang kanilang porsyento, ngunit hindi sila umabot sa 100%. Sigurado si Fang na na-explore na nila ang buong labyrinth, ngunit may naalala siya at bumalik sa tutorial, iniisip na dapat nilang suriin ang butas.
Kaya, tumalon sila, at nagbibigay ito sa kanila ng 100%. Dumating ang grupo sa huling lugar ng boss na natuklasan na ang butas ay isang shortcut, at muling pinatunog ni Pearly ang resurrection bell habang sinasabi ni Fang ang Diyos na magpakita. Ang pyramid ay kuminang, at ang Diyos na si Anubo ay lumabas mula sa pyramid tumatawa. Bigla niyang ipinatawag ang lahat ng mga boss sa lugar upang harapin ang grupo, habang nagrereklamo sila na hindi ito patas. Umatake ang Lion Boss ngunit ang grupo ay namamahala upang harangan ito gamit ang kanilang mga payong, at ang iba pang mga boss ay tinamaan din, napinaslang sila sa isang iglap. Kaya, sinaway ni Anubo ang leon sa pag-alis ng kanyang mga kaalyado, at iniisip ni Fang kung ang kahinaan ng huling boss ay ang kanyang kawalang plano. Inilabas ni Pearly ang ultimate weapon para sa panghuling showdown at pinaputok ang rocket na sumisira sa sinumang boss ngunit hindi ito gumana habang kinakansela ni Anubo ang epekto. Nagpatawag siya ng hukbo ng Golden Puffs para bumili ng oras, habang binabanggit niya ang kanyang spell na tinatawag na God Eraser. Ngunit ginagamit ni Lesha ang crest para maging mapayapa ang Puffs, kaya pinabilis ni Anubo ang spell, at inalis nito ang buong grupo. Ngunit ibinalik sila ng salamin at pinawalang bisa ang pagkatalo, kaya inatake sila ni Anubo gamit ang iba pang mga spell, ngunit patuloy silang umiiwas. Naghahanda siyang mag-spell muli, kaya sinubukan ni Fang na gamitin ang kanilang mga item ngunit binago niya ang mga patakaran at pinagbabawalan silang gamitin ito. Muli niyang inihagis ang God Eraser, at nagawa ni Nelly na ipakita ang kanyang pag-atake, ngunit hindi ito gumana laban sa kanya. Nagpa siya si Anubo na gamitin ang kanyang ultimate spell habang pinapatawag niya ang mga boss ng lugar para bumili ng oras para sa kanya. Inaantala sila ni Lesha, at ginagamit ni Pearly ang kanyang portal habang binabanggit ni Anubo ang kanyang spell, na pinapawi ang lahat sa paligid nila. Ngunit nakakatakas sila sa portal, at bumalik sila pagkatapos na masira ang lahat. Bumaba si Anubo, nasiyahan na nil-arrow nila ang lahat ng bahagi ng kanyang laro, at ipinahayag na nanalo sila. Ibinibigay niya sa kanila ang master key sa treasure room bilang reward sa pagkumpleto ng laro, at ipinagdiriwang ng mundo ang kanilang tagumpay. Pinupuri sila ng buong sangay sa pagbalik nila, at pinasalamatan sila ni Maria sa panalo sa isang hindi pa nagagawang laro. Si Pearly at Nelly ay pagod na, ngunit nais ni Lesha na tumalon sa susunod na laro. Determinado si Fang na i-clear ang laro ng mga Diyos sa kanila at magsaya sa daan, kaya inaabangan nilang lahat na makipaglaro sa kanya muli.